Para sa ampon na anak, itatakwil ka ng mayaman mong ama para lang maipamana ang lahat. Nakita ng sistema na pinapanood mo ang video na ito. Mag-sign in para makakuha ng di ka naapihin buff sa halagang 3 ulo ng aso. Akala ko noong una, biro lang ang mga short video. Hanggang sa nalaman kong hindi na nga ako inaapi. Kaya agad kitang binagsak at sinabihan na akin ang lahat ng kayamanan. Para naman mapamana ang lahat, binalak ng ampon na anak na patayin ka sa araw mismo ng kasal mo. Pero hindi niya alam na alam mo ang lahat ng binabalak niya. Pero hindi niya alam na alam mo ang lahat ng binabalak niya. May kumatok sa pinto. Pangalawang Ginoo, anong oras na? Hindi ka pa bababangon. Galit na ang Don. Naghihintay na ang mga binibini at ang panganay na Ginoo. Ang nagsasalita ay walang iba kundi si Alingasngas, ang asong tagapagbantay ng mga huwang. May kasama ng pagkayamot ang tono niya. May paghamak sa mata, may pangungutya sa labi. Nang makita mo, sinipa mo agad si Alingasngas. Mariin mong sinabi, Alingasngas, huwag mong kalimutan na ako ang anak ng mga huwang. At isa ka lamang aso. Sa susunod na tignan mo akong muli ng ganyan, hindi ako magdadalawang isip na dukutin ang mga mata mo at ipakain sa aso. Pagkatapos ay bumaba ka at nagtungo sa hapagkainan. Pagbaba mo, naghihintay ang buong pamilya na pagsilbihan mo sila. Dahil ikaw ang unang bumabangon para ipaghanda sila ng almusal. Umupo ka at nagsalin ng gatas para sa iyong sarili. Nagulat ang lahat. Unang nagsalita ang nakakatandang kapatid na si Huang Mimi. Huang Sikong, maliban sa late ka na nagising, sarili mo lang ang inisip mo. Nasaan na ang juice ko? Umiinom ka lang ng gatas ng elegante nang marinig mo yon. 80. Kung gusto mong mag-juice, bakit hindi ka magpakuha sa katulong? Anong kailangan mo sa akin? Hindi ako katulong mo. Sumigaw din ang pangalawang kapatid na si Huang Mili. Huang Sikong, huwag ka nang kumain. Ipaghanda mo ako ng gatas at sandwich. May kailangan akong puntahan ngayong umaga. Tiningnan mo siya at sinabi, Aten. Anong kinalaman ko sa appointment mo? Ang daming pagkain sa mesa, hindi pa ba sapat? Huwag mo na akong tawagin para sa ganyan. Busy ako. Napakuyom ang mga kamao ni Huang Mili sa galit. Itinuro kanya at sinabi, bastos kang bata. Paano mo ako nasasagot ng ganyan? Isa ka lang pulot ng mga Huanggi. Narinig ni Huang Miili ang ubo ng kanyang ama. Kaya hindi na niya itinuloy ang sasabihin. Huang Sikong, kung hindi mo tutulungan ang mga ate, di ba dapat ipaghanda mo ako ng prutas at yogurt? Sinasabi ko sa'yo, pareho lang kayo. Walang pinagkaiba. Tumayo ka pagkatapos kumain. Galit na sinabi ni Huang Zhenguo, tumigil ka, Huang Sikong. Wala ka bang respeto sa mga nakakatanda? Hindi ka man lang bumati simula nang bumaba ka. Hindi ba dapat ipagluto mo ang mga kapatid mo? Hindi ba't ginagawa mo naman dati? Huwag mong isipin na porket pakakasalan mo si Liu Ruyan, makakalipad ka na. Hindi mo ba alam ang halaga mo? Kung hindi ka namin tunay na anak, papatulan ka ba niya? Dapat si Huang Haocheng ang papakasalan niya. Swerte ka lang. Huwag kang magmalaki. Sa puso ni Huang Zhenguo, hindi ka niya gusto. Kung hindi dahil sa opinyon ng publiko, hindi ka na niya sana pinauwi. Agad na nagsalita ang iyong ina na si Lin Qiaozhen, Zhenguo, huwag ka nang magsalita. Siguro abala si Sikong dahil sa kasal niya bukas. Kaya hindi siya nakapaghanda ng almusal para sa mga kapatid niya. Ayos din ang lahat pagkatapos ng kasal niya kay Emilio. Tumingin ka ng masama at sinabi, Mae. Hindi dahil busy ako o pagod. Huwag din ang apelyido ko. Pareho lang ako sa kanila. Bakit kailangan ko silang pagsilbihan? Bakit kailangan akong magpakatanga sa kanila? Sabi ni Pa, wala akong respeto sa mga nakatatanda. May ginawa ba siyang kagaya ng nakatatanda? Pagkatapos ng iyong sinabi, ibinagsak ni Huang Zhenguo ang mesa. Lumaki na nga ang ulo mo at nagawa mo pang sagutin ako. Umalis ka. Ayaw namin sa mga huwang ng mga walang respeto. Agad na sumingit ang ampon na anak na si Huang Haocheng at nagpanggap na mabait. Pa, huwag kayong magalit. Siguro masaya lang si Sikong dahil sa kasal niya kay Emilio bukas. Kaya nakapagsalita siya ng hindi maganda. Sikong, humingi ka ng tawad kay Pa. Tiningnan mo siya ng masama. Huang Haocheng, tumahimik ka. Tigilan mo ang pagpapanggap mo. Pinapabuti mo ba ang loob ko o nagpapasimuno ka ng gulo? Alam mo kung anong iniisip mo. Isa ka lang ampon ng mga huwang. Wala kang karapatang magsalita. Kaya huwag kang magpanggap na pangunahing anak ng mga huwang sa harap ko. Nasuka ng dugo si Huang Zhenguo sa galit. Umalis ka. Wala na akong anak na kagaya mo. Pa, huwag mong kalimutan. Na isa rin akong huwang. May parte ako sa lahat ng ito, kasama na ang kumpanya mo. Huwag mong kalimutan na ang malaking deal ng mga huwang ay nakasalalay sa mga liu. Mag-isip ka muna bago ka magsalita. CJ, aalis ako. Hindi ako kakain ng tanghalian dito. Huwag niyo na akong ipaghanda ng pagkain. Umalis ka at iniwan mo ang mga huwang na gulat na gulat. Nakakagalit. Nakakagalit.
2 beses na nagsalita si Huang Zhengwo habang hinihimas-himas ni Lin Qiaozhen ang dibdib niya at pinapayuhan. Zhengwo, huwag mong sirain ang katawan mo sa galit. Itinulak siya palayo ni Huang Zhengwo habang galit na nagsasalita. Kasalanan mo ang pagiging malambot mo. Noon pa man sinabi ko na, lumaki siya sa probinsya, natuto ng sandamakmak na walang kwentang ugali. Hayaan mo siyang mabuhay at mamatay sa lugar na yon. Ikaw pa ang nagpilit na kunin siya. Ngayon, ano ang nangyari? Balasubas, kinain na ng aso ang konsensya, at nagkaroon pa ng 180 utak. Dati duwag, sunod-sunuran, nagpapakita ng takot sa amin. Mas mabuti pang wala na kaming basurang anak na ganyan. Hindi mapupunta sa kanya ang mga ari-arian ng pamilya Huang. Tuwang-tuwa naman si Huang Haocheng sa narinig. Nagkunwari siyang lumapit at sinabi, "Pa, ma, huwag kayong magalit. Naniniwala akong si Sikong. Hindi niya sinasadya yon. Baka sinulsulan lang siya ng ibang tao kaya siya nagkakaganyan. Pagbalik niya at nalaman niyang mali siya, siguradong magsusori siya sa inyo. Ma, alalayan niyo si Papa pabalik sa kwarto para magpahinga. Hahanapin ko na lang si Sikong mamaya. Huwag niyong hanapin ang walang utang na loob na yon. Hayaan niyo siyang mamatay sa labas. Haocheng, sa'yo na lang aasa ang pamilya Huang. Hindi maaasahan ang basurang iyon. Alam ko. Pa, huwag kayong mag-alala. Palagi akong nasa tabi niyo ni Mama." Nagpakita ng napakabait na ekspresyon si Huang Haocheng. Habang pinapanood silang umakyat sa itaas, biglang naging malupit at masama ang kanyang mga mata. "Huang Sikong, umaasa ka pang mahati ang mana. Bukas, ipapadala kita sa impyerno." Pagkatapos, tinawag ni Huang Haocheng si Butler Liu at nagtanong, "Anong nangyayari? Bakit biglang nagbago si Huang Sikong?" "Eldest Master, hindi ko po alam. Kaninang umaga, kinatok ko ang pinto para gisingin siya. Hindi siya natuwa. Sinampal niya ako agad. Saka sinabing isa raw akong aso ng pamilya Huang. Siya raw ang amo ng pamilya Huang." Dinagdagan pa ni Butler Liu ang kanyang kwento. "Naiintindihan ko. Mauna ka na. Bantayan mo ang matandang Huang na iyon, at yung tungkol sa pananakit sa'yo. Sa pagkakataong ito, kasama mo ang iyong katulong na si Zhu Xiaohai sa isang coffee shop. Sila ay magkaklase at mapagkakatiwalaang kaibigan. At si Zhu Xiaohai ay ang pangalawang anak ng pamilya Zhu, isa sa 4 na malalaking pamilya. Hindi lang sila magkasundo ng kanyang ama. Kaya ayaw niyang manatili sa pamilya Zhu. Sikong, bakit ka nagmamadaling magkita tayo? May nangyari ba? Xiaohai, tulungan mo ako mamaya. Mamayang 8:00 ng gabi sa Jade Sea Villa No. 168. Ipininaliwanag mo ng detalyado. Pagkatapos, ikinuwento mo sa kanya ang mga pangyayari. Ano, ganun pala ang ginawa ng kumag na yon? Pinagsiselosan ka. Galit na pinalo ni Zhu Xiaohai ang mesa. Tumataas din ang kanyang boses. Nang makita mo, hinila mo siya pababa. Huwag kang magulo. Umupo ka. Nakikita na tayo ng lahat. Umupo na si Zhu Xiaohai. Hindi pa rin nawawala ang galit sa kanyang mukha. Sikong, kailangan ko bang maghanap ng mga taong papahirapan kay Huang Haocheng para hindi na siya maging lalaki habang buhay? Gumaan si Zhu Xiaohai ng isang kamay at bumaba. Umiling kapag karinig mo. Masyadong mura para sa kanya yon. Gusto kong magdusa siya ng husto. Sige, gawin natin ang gusto mo. Huwag kang mag-alala. Siguraduhin kong magagawa ko ang lahat ng kailangan mong gawin. Tinapik ni Zhu Xiaohai ang kanyang dibdib. Salamat. Alam kong maaasahan kita. Pagkatapos ng lahat ng ito, ililibre kita ng inumin. Tinapik mo siya sa balikat. Nagkwentuhan pa kayong dalawa. Naglakad-lakad ka sa labas. Umuwi ka sa pamilya Huang ng dumilim. Pagka-uwi mo sa bahay, nakita mong nakaupo ang buong pamilya sa sofa sa sala. Parang hinihintay ka nilang makabalik. Pumasok ka na parang walang nangyari. Kalmado ang iyong mukha. Parang hindi mo nakita ang galit sa mukha ng iyong ama, ang pagkabigo sa mukha ng iyong ina, at ang 3 kapatid na babae. Iba't ibang ekspresyon. At ang nag-aalalang ekspresyon ni Huang Haocheng, ang huling nakita mo ay ang pansamantalang pagtatagumpay sa mukha ni Butler Liu. Kumpleto ang pamilya. Ano ang nangyayari? Kinuha mo ang mansana sa marmol na mesa at kinain ito. Bastos na bata. Gumala ka sa labas hanggang ngayon, tapos nagtatanong ka kung ano ang nangyari. Tingnan mo ang mukha ni Butler Liu. Tingnan mo kung anong ginawa mo sa kanya. Diretsong nagalit si Huang Zhengwo. Pagkatapos ay sinabi kay Butler Liu, "Old Liu, alisin mo ang iyong kamay. Ipakita mo sa kanya ang iyong mukha." "Master, baka masama lang ang pakiramdam ni Second Master ngayon, kaya niya ako pinagdiskitahan. Huwag mo siyang pagalitan." Habang sinasabi iyon ni Butler Liu, inalis niya ang kanyang kamay na nakatakip sa kanyang kanang mukha, na nagpapakita ng kalahati ng kanyang mukha na namamaga na parang baboy. Tumingin ka at pinigilan ang pagtawa sa iyong puso. Para magsumbong, sinaktan mo pa talaga ang sarili mo ng ganito kalala. Hahaha, naku, Butler Liu. Sino ang sumuntok sa iyong mukha at ginawang baboy? Second Master, hindi po ba kayo? Nakalimutan ko na. Kaninang umaga, tama. Butler Liu, tandaan mo ito.
Sa susunod, huwag mo akong gisingin kapag hindi pa ako gising. Ayoko sa lahat na ginugulo ako kapag natutulog ako. Babala lang ito. Kung mauulit pa ito, hindi mo na rin maililigtas ang kaliwa mong pisngi. Diretso mong aminin, pagkatapos ay itapon ang buto ng mansanas sa basurahan. Huwang Sikong. Si Mang Lau ay katiwala ko na sa loob ng mahigit 10 taon, halos pamilya na siya ng mga Huang, paano mo siya nagawang saktan ng ganito? Si Huang Zhenguo ay may malaking paggalang kay Mang Lau, sa buong panahon akala niya na si Mang Lau ay isang Chino, ngunit hindi niya alam na matagal ng tauhan ni Huang Haochen si Mang Lau. Kaya pala itinuring ng ama ang isang aso ng mga Huang bilang kapamilya, kung gayon, ano ang tingin mo sa sarili mong anak? Diretso mong binasag ang isang baso. Sa nakita, nagsisigaw ang ilang kapatid na babae, Huang Sikong, nababaliw ka na ba? Paboritong set ng baso iyon ng ina, at si Huang Haochen ay nagpapanggap na naman na kababatang kapatid na si Sikong. Anong nangyayari sa'yo? Tama ang sinabi ni ama, si Mang Lau ay nakatatanda sa atin. Hindi mo rin dapat siyang bugbugin ng ganyan, maghingi ka ng tawad kay ama. Ito si Lin Qiaozhen na lumapit at mahinang hinawakan ang iyong kamay para payuhan. Sikong, maghingi ka ng tawad kay Mang Lau, baka magalit ang iyong ama. Sa narinig mo, walang kang imik na binawi ang iyong kamay, suminghal, maghingi ng tawad. Bakit ako maghihingi ng tawad? Bakit ko siya binugbog? Dahil hindi niya ako itinuturing na pangalawang nakababatang anak ng mga Huang. Bastos, sa loob ng maraming taon ay ganito niya ako kausap, tiniis ko lang hanggang ngayon bago kumilos. Malaking kabutihan na yon. Nakababatang kapatid na si Sikong, maghingi ka na ng tawad. Baka mamaya ay parusahan ka na naman ni ama na lumuhod at bugbugin ka pa. Lumapit si Huang Haochen at hinawakan ka. Sa labas ay nagpapayo, ngunit ang totoo ay pinapaalalahanan niya si Huang Zhenguo na saktan ka. Lumayas ka sa harapan ko. Sino ang nangangailangan ng iyong pagkukunwari? Huwag kang magpanggap na maawain dito, direkta mong itinulak si Huang Haochen sa lupa. Sa nakita, agad na sumugod ang tatlong kapatid na babae, Huang Sikong, paano mo nagawa iyon sa iyong kapatid? Lumayas ka, hindi ka namin kailangan dito. At si Huang Zhenguo ay dumiretsong sinampal ka. Sutil kang anak, papatayin kita. Nang malapit nang dumapo ang sampal, hinawakan mo ang kamay ng iyong ama at malamig na sinabi, Huang Zhenguo. Kung hindi mo ako itinuturing na anak, kung gayon, hindi ko na kailangang ituring kang ama. At hindi na ako 12 taong gulang. Na kaya ninyong saktan at apihin, ako ay 22 taong gulang na ngayon. Ama, tumatanda ka na. At ako ay bata pa. At kayong lahat, kailan niyo ba ako itinuring na kapamilya? Ama, kinu-question mo ako para sa isang katulong, bakit hindi mo sila tanungin? Kung paano nila ako tratuhin, sa inyong puso at isip, nagkaroon ba ng puwang para sa akin bilang anak, bilang kapatid? Ang nakikita nyo lang ay ang mapagkunwaring ampon na si Huang Haochen, na inuutusan ako araw-araw. Araw-araw ay kailangan kong magpasaya sa inyo, kinakain ko ang tira-tira nyo, natutulog ako sa bodega na hindi tinutulugan ng mga katulong. Kapag may nawawalang gamit, ako ang magnanakaw, ang mga pagkakamali ng mga kapatid na babae ay sa akin ipinapasa, at kapag may ginawang masama si Huang Haochen, sa akin din isinisisi, sino ako sa inyo? Bakit nyo pa ako kinuha noon? Para lang gawin sa akin ito. Huang Zhenguo, ginang Lin Qiaozhen, karapat-dapat ba kayong tawaging magulang? Hahaha, tuminala ka sa langit at tumawa, pagkatapos ay binitiwan ang iyong kamay. Napaupo si Huang Zhenguo sa sofa, hindi siya makapaniwalang nakatingin sa iyo, patuloy na tumataas at bumababa ang kanyang dibdib. Galit na hindi makapagsalita, sa nakita, agad na lumapit si Huang Haochen para mag-alala, Ama, okay lang po ba kayo? Kailangan bang tawagan si Dr. Zhang para magpatingin? Sabi rin ng pangalawang kapatid na babae, Huang Sikong, napakasama mong tao. Paano mo nagawa iyon kay ama? Kahit ano paman, binigyan ka ng bahay ng iyong mga magulang. At sinabi ni Huang Haochen nang may luha sa kanyang mga mata, nakababatang kapatid na si Sikong, sumusobra ka na, paano mo nagawa iyon kay ama? Tignan mo kung anong nangyari sa kanya. Alam kong natatakot ka na ipapamana ni ama ang Huang Group sa akin. Natatakot ka na agawin ko ang iyong mana, kaya galit ka sa akin, galit ka sa mga magulang. Galit ka sa bawat isa sa pamilya Huang, pati na rin sa mga katulong ng mga Huang, galit ka rin sa kanila. Huwag kang mag-alala, gusto ko lang manatili sa tabi ng mga magulang, kasama ang mga kapatid kong babae. Wala na akong ibang hiling, kung gusto mong maglabas ng sama ng loob, sa akin mo na lang ibunton, huwag mong sirain ang kalusugan ni ama. Nang marinig ito, ang ilang kapatid na babae ay tumingin sa kanya ng may pasasalamat, kapatid. Kung iyan ang sinabi mo, kung gayon, hindi na ako magdadalawang isip, sinabi mo na rin yan. Kung gayon, gagawin ko ang gusto mo, maghintay ka na lang na mapalaya sa Huang Group. Pagkatapos, bigla kang naghagis ng isang tao sa balikat. Direkta mong inihagis si Huang Haochen sa lupa, pagkatapos ay pumalakpak, huwag niyong kalimutan.
Dumalo sa aking engagement party bukas. Gusto kong matulog ng mahimbing, bukas ay ikakasal na ako sa magandang kasintahan. Pagkatapos, umakyat ka sa hagdan sa gitna ng galit na tingin ng lahat, habang si Huang Haochen ay galit na nakatingin sa iyong likuran. Huang Sikong, bukas ang araw ng iyong kamatayan. Sa sandaling ito, sa loob ng silid ay nagtatype ka sa computer. Sikong, lumitaw na ang target, magsisimula na ang palabas. Lumabas ang isang impormasyon sa computer. Sige, hintayin mo akong makakonekta. Sa madaling panahon, lumitaw sa iyong computer. Isang lalaki at isang babae ang nagtatalik sa kama. Ang lalaki at babaeng ito ay walang iba kundi sina Huang Haocheng at Liu Jia. Ang mayamang dalagang si Liu Ruyan, habang nakatingin sa screen, ay malamig na tumatawa sa dalawang taong labis na nagpapakasaya. Kung gaano kayo kasaya ngayon, ganoon din kayo kahirap bukas. Pagkalipas ng 2.5 minuto, nakahiga si Liu Ruyan sa bisig ni Huang Haocheng. Malambing niyang sinabi, Haocheng, medyo maikli ang oras mo ngayon. Mahal ko, pagod na pagod ako ngayon. Hindi ko alam kung bakit ang walang silbi na yon. Bigla na lang siyang naging parang asong ulol. Pero sino ang may gusto sa kanya? Si Huang Haocheng ay nagsimulang magdahilan. Anong gulo ang magagawa ng walang silbi na yon? Hindi ba't matagal na siyang sunod-sunuran sa pamilya ninyong Huang? Kung hindi lang ako pinagbawalan ng tatay ko na sirain ang kasal, dahil mapapahiya raw siya, kahit ikasal pa ako at pagkatapos ay magdiborsyo, ayos lang. Ayoko lang talagang magpakasal sa kanya. Si Liu Ruyan ay nagpakita ng isang mapanlait at nandidiring ekspresyon. Tama ka, hindi siya makakagawa ng kahit anong gulo. Pagkatapos ng bukas, magiging akin ka na ng lubusan. Si Huang Haocheng ay malamig na ngumisi. Nang marinig ito, nagtanong si Liu Ruyan, totoo ba ang sinasabi mo? Huwag kang mag-alala, inayos ko na ang lahat. Bukas, magbihis ka lang ng maganda. Magpanggap ka na masaya. Isang mapanlinlang na tingin ang lumitaw sa mga mata ni Huang Haocheng, at isang masamang ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Nang marinig ang katiyakang sagot, malambing na sinabi ni Liu Ruyan, kung ganun, ayos lang, Haocheng. Maaga pa, bakit hindi na lang tayo? Nang makita ito, nagpadala ka ng mensahe. Dagat, isagawa ang susunod na plano. CJ, hinihintay ko lang ang sinabi mong iyan. Isang sigaw ang pinakawalan ni Liu Ruyan. Huwag kang matakot, mahal ko. Baka nagtrip lang ang fuse. Titignan ko sa ibaba. Magtago ka sa kumot at huwag kang lumabas. Tumango si Liu Ruyan at nagtago sa kumot, natatakot na lumabas. Kinuha ni Huang Haocheng ang kanyang cellphone, binuksan ang flashlight. Binuksan niya ang pinto at bumaba. Sa sandaling ito, isang anino ang tahimik na pumasok sa silid. Pagkatapos ng halos 10 minuto, pumasok si Huang Haocheng at binuksan ang ilaw. Talagang nagtrip lang ang fuse. Ayos na ngayon. Mahal ko, ituloy natin. Tinanggal ni Huang Haocheng ang kanyang salamin at umakyat sa kama. Sa sandaling ito, nagpadala si Zhu Xiaohai ng mensahe, Sikong. Nakuha ko na ang mga gamit. Maya-maya. Isagawa ang huling hakbang. Tandaan, kapag nag-init na sila, mas mabuti kung kukunan mo ang mga mukha nila. At huwag kalimutang kunan ang mga importanteng parte para makakuha tayo ng mas maraming pera. Alam ko na, huwag kang mag-alala. Magagawa ko ito ng maayos. Pero magkano ang nararapat para kay Sikong? 5 milyon ayos na. Tig 5 milyon tayo. Nag-isip ka sandali at sinabi, ang laki naman. Papayag kaya silang dalawa? Huwag kang mag-alala. Sigurado akong papayag sila. Ibahala mo na sa akin ang iba. Matutulog na ako. Pagkatapos mong sabihin yon, pinatay mo kaagad ang computer at natulog. Habang si Huang Haocheng at si Liu Ruyan ay nag-init, 4 na nakamaskarang anino ang tahimik na nagbukas ng pinto. Muling sumigaw si Liu Ruyan. Ang villa na ito ay nakahiwalay. Malayo ang ibang mga villa, kaya walang makakarinig. Kahit sumigaw siya ng malakas, walang makakarinig. Huwag kang sumigaw. Huwag kang gumalaw. Kung hindi, hiniwa ng nangungunang nakaitim ang kanyang maliit na mukha. Si Huang Haocheng ay natakot at agad na nanghina. Si Liu Ruyan ay nagtago sa kumot, hindi nangahas na magsalita. Sa sandaling ito, mahimbing ka nang natutulog. Habang si Huang Zhengguo sa master bedroom ay hindi komportable. Si Huang Zhengguo ay nanginginig sa galit at patuloy na nagmumura. Sa harap ng kanyang asawa, sinabi niya, ang walang utang na loob na batang ito. Dapat hindi ko na lang siya pinauwi noon. Tingnan mo, kumakain at umiinom siya dito. Anong mga bagay na hindi maganda ang sinasabi niya? Sa itsura niyang iyan, gusto pa niyang hawakan ang Huang Group. Sa itsura niyang iyan, kung ibibigay ko sa kanya ang Huang Group, hindi aabot ng 1 buwan, ang Huang Group natin ay mapapahiya sa 4 na malalaking pamilya. Zhengguo, huwag kang magalit. Totoo ngang hindi marunong umasal si Sikong ngayon. Paano niya nagawang saktan si Haocheng? Kuya niya iyon. Sa totoo lang, masunurin naman si Sikong. Baka nag-away sila ni Liu Yan, kaya masama ang kanyang loob. Impossible. Bukas na ang engagement nilang dalawa. Saka, kaninang umaga pa lang, kakaiba na siya. Sige, tingnan mo si Haocheng mamaya.
Sana ay walang nasaktan sa kanyang katawan. Mabait kasi ang batang iyon. Ayaw niyang abalahin si Liu na pumunta rito ng ganitong oras. Sabi niya, kung kasing bait lang si Huang Sikong ni Hao Cheng, wala na akong masasabi. Huwag na. Sinabi lang ni Mayon na umalis na si Hao Cheng. May mga importanteng dokumento pa raw na kailangang asikasuhin sa kumpanya. Nang maisip ang mabait na panganay na anak, nagpakita si Lin Qiaozhen ng isang nagagalak na ngiti. Mabait talaga si Hao Cheng. Ang batang ito ay nakakaawa dahil sa kanyang pagiging maunawain. Sa hinaharap, si Hao Cheng lang ang maaasahan natin kapag tumanda na tayo. Tungkol naman kay Huang Sikong, hayaan na, huwag na nating pag-usapan ang nakakainis na bastos na yon. Umiling si Huang Zhenguo, ayaw pag-usapan ang walang kwentang anak. Sige, matulog na lang tayo. Kinabukasan. Bumangon ka na may panibagong sigla. Pagbukas mo ng iyong cellphone, nakita mo ang ilang mensahe. Saikong. Nagawa na. Ngumiti ka at mabilis na nagpadala ng ilang mensahe. Magaling. Ihanda ang para sa pinakamahalagang bahagi ng araw na ito. Mabilis na sumagot ang kabilang panig. Tanggap. Pagkatapos, bumangon ka at nagsimulang mag-ayos. Nang buksan mo ang pinto, nakita mo si Huang Haochen na nakatayo sa may hagdanan. Kuya, bakit tila hindi maganda ang iyong pakiramdam? Hindi ka ba nakatulog ng maayos kagabi? Maaga pa para sa engagement party, bakit hindi ka muna matulog ulit? Nag-aalala ang iyong ekspresyon. Kinulong ni Zhu Xiaohai sina Liu Ruyan at Huang Haochen at in-interview sila hanggang alas 3 ng madaling araw bago sila nakauwi. Hindi pwede. Malaking araw ito para sa aking kapatid. Paano ako magiging pabaya bilang kanyang kuya? Pupunta ako ng maaga para tingnan kung may kailangan akong tulungan. Umiling si Huang Haochen. Kailangan niyang pumunta sa venue ng kasal, kasama ang kanyang mga magulang para magkaroon siya ng alibi. Kuya, hindi naman ikaw ang ikakasal, hindi mo kailangang maghanda ng maaga. Nandoon naman si nanay, tatay, at ang 3 ate sa kasal, walang mangyayaring problema. Matulog ka na lang muna. Lumapit ka sa kanya, mahinahon at mapanuksong ang boses. Tama ang sinabi ng kapatid ko. Ikaw ang ikakasal ngayon, ikaw ang bida ngayon. Binabati kita, kuya. Masaya ang kuya dahil nag-aalala sa akin ang aking kapatid. Kahapon. Sige, bumaba na tayo. Nakangiti ka. Tila walang nangyari kagabi. Tumango si Huang Haochen at sumunod sa iyo. Mayroong masamang pagtingin sa kanyang mga mata. Ang 3 ate ni Huang ay galit pero nang makita kanilang tila nagbago. Nalaman nilang napakagwapo mo pala. Diyos ko, si Huang Sikong pa ba yan? Mas gwapo ka pa sa isang artista sa pelikula. Tinignan ni Huang Haochen ang iyong mga ate, ang kanilang paghanga at papuri sa iyo ay halata. Nagngangalit siya sa galit pero kailangan niyang magpanggap na nakangiti at paalalahanan silang umalis na. Magalang kang bumati sa kanilang lahat. Magandang umaga, nanay at tatay. Magandang umaga, ate 1, ate 2, ate 3. Magiging abala kayong lahat ngayon. Umalis na tayo. Tila walang nangyari kagabi. Naguluhan ang lahat, pero mas mabuti na rin ito. Natuwa ang mga magulang ni Huang nang makita nilang bumalik ang kanilang anak sa dati. Moon Bay Hotel, puno ng bisita. Puno ng mga kilalang tao. Maganda rin ang ayos ni Liu Ruyan, pero hindi pa rin niya maitago ang kanyang pagod. Nang makita kanya ngayon, nagulat siya sa iyong kagwapuhan. Iniisip niya na maaaring hindi rin masama na pakasalan ka. Pero panandalian lang ang ideyang ito. Naalala niyang hindi siya papakawalan ni Huang Haochen, at si Huang Haochen ang pinapahalagahan ng pamilya Huang. Hindi nagtagal, nagsimula ang seremonya ng engagement. Nagsalita ng mabilis ang MC. Sa huli, sinabi ng MC. Ngayon, ang bride-to-be at groom-to-be ay magpapalitan ng sing-sing. Inaasahan ng lahat. Nakatingin ang lahat sa magandang magkasintahan sa entablado. MC, para magpasalamat, may gusto akong sabihin. Pwede ko bang hiramin ang iyong mikropono? Siyempre pwede, Inmar Huang. Masayang tumango ang MC, inggit na inggit kay Liu Ruyan. Pero hindi niya inakala. Ang iyong susunod na sasabihin ay ikagugulat ng lahat. Pasensya na sa inyong lahat. Hindi ko maisusuot ang singsing na ito kay Miss Liu Ruyan. Hindi ako maaaring magpakasal. Nang marinig ito ng mga bisita sa ibaba ng entablado. Nagbulungan sila. Nagulat ang mga pamilya Huang at Liu nang marinig ang iyong sinabi. Ito ang ama ni Liu Ruyan, si Liu Gozheng, na nagtanong ng mahina. Huang Zhenguo. Ano ang ibig sabihin nito, pamilya Huang? Nang marinig ito, nagmadaling magpaliwanag si Huang Zhenguo. Biyenan, mayroong hindi pagkakaunawaan dito. Huwag kang magalit, papuntahin ko ang isang tao para magtanong. Si Liu Ruyan naman sa entablado ay nagalit at itinuro ka. Huang Sikong. Ano ang ibig mong sabihin dito? Isang malaking karangalan na sa iyo na pumayag akong magpakasal sa iyo. Pagkakita nito, itinaas mo ang iyong kamay at inalis ang kanyang daliri. Liu Ruyan, hindi mo ba naintindihan ang ibig kong sabihin? Gusto kong bawiin ang kasal. Kahit sino ay pwedeng magpakasal sa kanya. Nang marinig ito, namula si Liu Ruyan sa galit. Huang Sikong, ikaw na hangal.
Pagkatapos, itinaas niya ang kanyang kamay para sampalin ka. Pero hinarang mo ito. Sigurado ka bang gusto mo akong saktan, Liu Ruyan? Hindi ko sinasaktan ang mga babae. Gusto mo bang labagin ko ang aking panata? Sa sandaling ito, lumapit si Huang Haochen. Nang makita ito, kalmado mong sinabi. Dumating na ang gustong magpakasal sa'yo. Pagkarinig nito, lumingon si Liu Ruyan at nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha. Sabi nito na nag-aalangan, Huang Sikong, ano ang sinasabi mo? Siya ang iyong nakatatandang kapatid. Ngunit sumisigaw ka ng kapatid. Hindi ko papakasalan si Liu Ruyan. Dapat nga'y matuwa ka. Hindi ba't yan naman ang gusto mo? Ang lahat ng ari-arian ng pamilya Liu. Pagkarinig ng iyong mga salita, napatingin ang mga bisita kay Huang Haocheng. Nagulat si Huang Haocheng. Naalala niya ang mga lalaking nakaitim kagabi. Hinala niya kung kagagawan mo ba ito. Sa sandaling ito, ang bulungan ng mga bisita ay umabot sa kanilang pandinig. Talagang magandang palabas ang napanood natin ngayon. Hindi ko akalaing ang dalawang anak ng pamilya Huang ay parehong may gusto kay Binibining Liu. Hindi na nakakapagtaka dahil si Binibining Liu ay may angking ganda at talino. Siya ang tagapagmana ng pamilya Liu sa hinaharap. Ngunit nabalitaan ko na ang pangalawang anak ng pamilya Huang ay walang kakayahan. Hindi siya pinapahalagahan ni Huang Zhengguo. Ang pinapahalagahan niya ay ang ampon na si Huang Haocheng. Ang tanong ay, ano kaya ang iniisip ni Binibining Liu? Pagkarinig sa mga salitang ito, sabay na sumugod ang mga kapatid ni Huang. Huang Sikong, si Ruyan ay maganda at kaaya-aya. Paano mo siya hindi karapat-dapat? Paano mo nagawang umatras sa kasal? Pagmadali kang lumuhod at humingi ng tawad kay Ruyan. Tingnan mo muna ang sarili mo sa salamin. At bakit mo iniinsulto ang kapatid naming si Haocheng? Kaya mo ba siyang apihin? Sikong, makinig ka sa iyong ate, huwag kang gumawa ng eksena. Pwede kang magwala kahit kailan mo gusto, pero hindi ngayon. Magmadali kang humingi ng tawad kay Binibining Liu Ruyan. Dapat matuloy ang kasalang ito. Pagkarinig sa mga salitang ito, sinabi ni Liu Ruyan sa iyo nang may pangungutya. Huang Sikong, kung luluhod ka ngayon at hihingi ng tawad sa akin, patatawarin kita. Pagkarinig nito, tumawa ka ng malakas. Hahaha, Liu Ruyan, managinip ka na lang. Pagkatapos ay sinabi sa tatlong kapatid ni Huang, kayong mga ate ko talaga. Hindi niyo man lang ako tinanong kung bakit bigla akong umatras sa kasal. Wala kayong pakialam kung nasaktan ba ako. Ang alam niyo lang ay sisihin ako. Mga ate ba talaga kayo? Ampon lang si Huang Haocheng, pero ako ang tunay niyong kapatid. May utak ba kayong mga babae? Dahil sa sunod-sunod mong tanong, hindi alam ng tatlong ate kung paano sasagot. Sa sandaling ito, biglang lumuhod si Huang Haocheng sa iyong harapan at sinabing, nakababata kong kapatid. Huwag mong pagalitan ang tatlong ate. Ayaw lang nilang isipin ng iba na may mali sa akin. Alam kong lumaki ka sa probinsya noon. Marami kang pinagdaanan. Nagtatampo ka sa magulang dahil binibigay nila ang pagmamahal sa akin. Nagtatampo ka sa mga ate dahil mas mahal nila ako. Napupuot ka sa akin dahil inagaw ko ang buhay mo, natatakot kang agawin ko ang mga ari-arian ng pamilya Huang. Pero kapatid, hindi ko naman ginusto ang mga ito. Huwag kang mag-alala, wala akong agawin sa'yo. Gusto ko lang samahan ang magulang at alagaan sila. Wala na akong ibang iniisip. Kung may nagawa man akong mali, pwede mo akong sabihan. Magbabago ako. Pero huwag ka nang maging pasaway, huwag mo ring ipahiya si Liu Ruyan. Huwag mo ring gamitin ito para maghiganti sa magulang. Nagmamakaawa ako sa'yo, pwede ba? Pagkarinig nito, mumisi ka. Sayang naman ang talento mo sa pag-arte. Dapat nag-artista ka na lang. Galit na galit ang tatlong kapatid ni Huang na nakatingin sa'yo. Haocheng, tumayo ka na. Huwag mo siyang pansinin. Walang kwenta siya. Huwag mo siyang pakiusapan, hindi siya karapat-dapat. Patuloy pa ring nakaluhod si Huang Haocheng habang sinasabi ng pautal, hindi ako tatayo hanggat hindi natutuloy ang kasal ng kapatid ko. Nang makita ito, yumuko ka at bumulong sa kanyang tenga. Kung ganon, magpatuloy ka sa pagluhod. Mag-umpisa na ang magandang palabas. Pagkatapos ay tumayo ka at kinuha ang mikropono. Siguradong gusto niyong malaman kung bakit ayaw kong magpakasal kay Binibining Liu Ruyan, hindi ba? Director Liu Li. Ginang Liu, ngayon ay may ibibigay ako sa inyong regalo. Pagkatapos ay pumitik ka ng iyong mga daliri. Simulan na ang palabas. Panoorin natin ang malaking screen. Sa sandaling ito, lumitaw sa malaking screen si Huang Haocheng at si Liu Ruyan na magkasama sa kama. Nagbulungan ang mga bisita nang makita ang mga hindi kanais-nais na eksena. Natakot si Huang Haocheng nang makita ang mga yon. Naalala niya ang mga lalaking nakaitim na nagnakaw sa loob ng bahay kagabi. Sinubukan niyang magpanggap na kalmado at sinabing, Huang Sikong, ikaw ba ang nagpagawa nito? Hindi mo pinansin si Huang Haocheng at nagtanong sa mga bisita. Mahal na mga bisita, sa tingin niyo ba kaya kong gumawa ng ganitong klaseng video? Nagtawanan ang lahat pagkarinig ng iyong sinabi. Hahaha, ang kapal naman ng mukha ni Huang Haocheng. Nakipag-ano sa magiging hipag niya. Naglakas loob pa siyang sabihing gawa-gawa lang. Akala niya ba bulag kami? Hindi malaman kung totoo o hindi.
Ang sama-sama ni Huang Haocheng, nagpanggap pa kanina. Inagaw na niya ang buhay ng tunay na anak, gusto pa niyang agawin ang kanyang fiancé. Sa sandaling ito, galit na itinuro ni Liu Gozheng si Huang Zhengguo. Huang Zhengguo, tingnan mo ang ginawa ng anak mo. Dahil dito, nasira ang araw na ito. Ano ang gagawin mo? Hindi rin nagpatalo si Huang Zhengguo at sumagot, Liu Gozheng. Walang nakakaalam na si Hao Chen ng aming pamilya ay masunurin at mabait. Malinaw na ang anak mo ang umakit sa anak namin. Hindi rin makapaniwala ang ibang miyembro ng pamilya Huang sa mga komento. Hindi sila makapaniwala na ang mabuting kapatid sa kanilang mga mata ay isang napakasuka at napakasamang tao. Nang makita ito, walang ekspresyon niyang sinabi sa malakas sa madla. Ngayon alam na ng lahat kung bakit hindi ako maaaring ipakasal kay Liu Ruyan, ang aking kapatid at ang aking kasintahan. Gumawa ng napakawalang hiya na bagay. Paano ko pa matatanggap ang kasal na ito? Hindi naman ako nabubuhay na biyudo. Ngayon ipinapahayag ko na mula ngayon, walang kinalaman si Liu Ruyan sa akin, Huang Zikong. At hindi na rin siya ang aking kapatid, si Huang Haochen. Dito gusto kong tanungin ang aking ama, Huang Zhengguo, ang iyong ampon ay gumawa ng ganitong bagay sa iyong tunay na anak. Wala ka bang sasabihin sa akin, na iyong tunay na anak? Nang marinig ang iyong mga salita, ang mukha ni Huang Zhengguo ay naging berde at puti. Lumapit siya at sinampal si Huang Haochen. Hayop ka, paano mo nagawa ang ganitong bagay sa kasintahan ng iyong kapatid? Magmadali kang humingi ng tawad sa kapatid mo. Ano man ang mangyari, kayo ang tunay na pamilya. Sumobra ka naman ngayon. Dapat lang na magalit ang kapatid mo. Huwag mong sirain ang relasyon ninyong magkapatid dahil lang sa isang babae. Pagkarinig mo nito, umismid ka. Talagang may kinikilingan ang ama. Nandyan na ang katotohanan, gusto pa ring magkaila. Mukhang gusto niyang ipasa ang sisi kay Liu Ruyan. Nang marinig ito ni Huang Haochen, umiyak siya at lumuhod sa harap ng kanyang ama. Pa, nagkamali si Haochen. Tama lang nasaktan mo ako. Ako ang may kasalanan sa kapatid ko. Pa, saktan mo pa ako ng ilang beses para gumaan ang loob mo. Huwag kang magkasakit. Kagabi, uminom ako kasama ang mga kaibigan ko. Si Liu Ruyan ay naroon din at nakainom din siya. Kaya, anong saysay ng paghingi mo ng tawad sa akin? Dapat kang humingi ng tawad sa iyong kapatid. Alam ni Huang Zhengguo na naintindihan ng kanyang panganay na anak ang kanyang sinasabi. Nagmadaling lumingon si Huang Haochen at lumuhod sa harap mo pagkatapos ay sinampal ang kanyang sarili. Patawarin mo ako, kapatid. Kasalanan ng kuya, sinira ko ang iyong kasayahan. Kung ayaw mo na kay Miss Liu, ipakikilala ko sa iyo ang bago sa susunod, sigurado akong hindi pa nagagamit. Kagabi, nakainom ako, si Liu Ruyan ang umaakit sa akin. Kaya ko nagawa ang kahangalan na ito. Patawarin mo ako, kapatid. Patawarin mo ako, okay ba? Nang marinig ni Liu Ruyan ang mga salita ni Huang Haochen, sumugod siya at sinipa ang dibdib ni Huang Haochen. Huang Haochen, isa kang honghang. Pagkatapos gamitin ay hindi na ako kilala. Malinaw na ikaw ang unang umakit sa akin. Ikaw na walang hiya. Ngayon ibinabato mo ang dumi sa akin, gusto mo bang linisin ang iyong sarili? Pagkatapos ay ipinaliwanag niya sa iyo. Zikong, huwag kang maniwala sa kanyang mga salita. Pati ang mga litrato ko, wala akong magawa. Ginawa ko lang ito para hindi kita mawala. Kagabi, pinuntahan niya ako. Kung hindi ako pumunta, ipadadala niya sa iyo ang mga litrato. Kaya ako, umiyak si Liu Ruyan na parang perlas sa ulan. Pagkatapos ay hinawakan pa niya ang iyong kamay. Nang makita mo ito, umatras ka at umiwas. Sa sandaling ito, tumakbo rin si Liu Gozheng. Tinuro si Huang Haochen at tinanong, Huang Haochen, ano ang sinasabi mo? Hindi ko ba alam kung anong klaseng tao ang anak ko? Paano kanya akitin na walang lehitimong katayuan? Ang anak ko ay anak ng pamilya Liu. Ano ka ba? Isa ka lang na mapagkunwari na ampon. Gaano karami ang meron ang anak ko para talikuran ang tunay na tagapagmana ng pamilya Huang para akitin ang tulad mo? Tignan mo nga ang sarili mo. May masamang tingin, mukhang daga. Puno ng masasamang balak. Ikaw na parang Weisel. Malinaw na si Liuyan ng pamilya ko. Ginawa mo lang ito dahil gumamit ka ng plano para dayain siya. Kaya nang marinig ito, agad na hindi natuwa si Huang Zhengguo. Malinaw na ayaw ng anak mo sa anak kong si Zikong. Pagkatapos ay inilipat ang atensyon at inakit ang anak kong si Haochen. Paano ka makapagsalita ng kalokohan dito? Habang nagsasalita, nagsimulang mag-away ang mga magulang ng dalawang pamilya. Agad na nagkagulo sa lugar. Nang makita mo ito, sumigaw ka. Huwag kayong mag-away. Dumating na ang pulis. Sila na ang bahala. Walang nakakaalam kung kailan dumating ang pulis. Ang alam lang nila ay dinala ng pulis ang mga aso't baboy na magkasintahan. Dinala rin nila ang ESD flash drive. Samantala, umalis ka sa likod ng pinto at nakipagkita kay Zhu Xiaohai. Diretsong sinabi ni Zhu Xiaohai, Zikong, talagang napakaganda kanina. Ang video na iyon ay sapat na para pagbayaran ni Huang Haochen. At ni Liu Ruyan. Pagkarinig nito, umiti ka at sinabi, hindi sigurado. Hanggat si Liu Gozheng at Huang Zhengguo ay handang magkasundo.
Hanggat inaamin nila na pinagplanuhan na nilang dalawa ito noon pa man walang makukulong. Ngunit anuman ang mangyari, pagkatapos ng pagtatanghal ngayong araw, ang reputasyon nina Huang Haochen at Liu Ruyan ay sira na. Tama, si Xiaohai, nahuli na ba ang gumawa ng kalokohan sa sasakyan ng kasal? Tumango si Zhu Xiaohai at sinabi. Nahuli na, 2 hampas lupa. Ngunit ang isa sa kanila ay mukhang dati ng kriminal. Ngayon nakakulong sila sa isang lugar. Ang sasakyan ay nasa basement din. Pagkarinig nito, tinapik mo ang kanyang balikat. Hayaan mo silang sumuko, para masiguro ang kasalanan ni Huang Haochen. Huwag kayong magtipid sa kanila. Bigyan mo sila ng malaking halaga ng pera. Sabihin mo sa kanila na sisiguraduhin ko na ang kanilang mga pamilya ay walang problema sa buong buhay nila. Kapag naipakulong ko na si Huang Haochen, may ipapagawa ako sa kanila. Basta sumuko sila at ituro ang ginawa ni Huang Haochen. Para maparusahan si Huang Haochen, at pagkatapos mag-usap saglit ay umuwi ka na, alam mong tiyak na magugulo ang lahat sa bahay. At gaya nga ng inaasahan, pagdating sa may pintuan, naririnig mo na ang mga tao sa loob na nag-uusap. Zengguo, anong gagawin natin ngayon? Nakulong si Haochen, makukulong ba siya? Ito ang boses ng ina na si Lin Qiaozhen, na may bahid pa ng sipon, siguro ay umiiyak pa uwi. Naku, Qiaozhen, huwag ka nang umiyak, sasabog na ang ulo ko. Narinig ang nairitang boses ni Huang Zengguo, nakulong si Haochen, masakit sa puso ko bilang ina. Paano ko mapipigilan ang hindi pag-iyak? Masyadong nagpadalos-dalos si Haochen, paano niya nagawa yon? Kung gusto niya talaga si Ruyan, pwede naman siyang magtapat sa amin, gagawa kami ng paraan para makatulong sa kanya, hindi sana umabot sa ganitong kahihiyan. Ang labis na panghihinayang sa tono ni Lin Qiaozhen ay nagpakuyom sa iyong mga bagang sa labas ng pinto, umabot na sa ganitong punto. Ang iniisip pa rin ng ina ay ang ganong bagay, sige na, huwag na. Hindi ba't ikaw ang nagpumilit na pauwiin ang Suwail na anak na yon? Kung hindi siya umuwi, hindi sana nangyari ito, hindi naman talaga siya karapat-dapat kay Liu Ruyan. Mas bagay sa kanya si Haochen natin, kaya hindi nakapagtataka na akitin ni Liu Ruyan si Haochen natin, bata pa kasi si Haochen kaya siya nagpadala. Hindi ko alam kung sino ang nagplano ng eksenang ito sa piging na yon, pati na rin ang mga taong nasa likod nito. Kung paano nila ginamit ang walang kwentang iyon, hindi alam ng hangal na yon na ginagamit siya, nakakainis talaga. Sa galit, pinagsusuntok ni Huang Zengguo ang marmol na mesa, tama. Kasalanan ng hangal na si Sikong, pinahamak niya si Haochen, pati ang pangatlong kapatid na si Huang Meiyon ay nakisali. Pa, mayroon bang sumasabotahe sa pamilya Huang natin? Posible bang si Sikong ang nagplano ng lahat ng ito? Naalala ng pangalawang kapatid na si Huang Mili ang mga pangyayaring ito, at nakaramdam siya ng pagdududa, paano mangyayari yon? May utak ba ang walang silbing si Huang Sikong? Hindi mo mapigilang matawa sa panunuya habang nakatayo sa labas ng pinto, kaya pala wala akong utak. Pero nakakatawa, imposible, ang Suwail na anak na yon. Isa lamang siyang piyon sa kamay ng kalaban, ang layunin ng mga nasa likod ay sirain ang pamilya Huang at pamilya Liu, napakagandang plano nito. Nang maisip ito, nakaramdam ng panlalamig si Huang Zengguo, simula nang pumasok sila, walang nagtanong tungkol sa nakababatang kapatid na si Sikong. Siya dapat ang pinakanasaktan sa lahat ng nangyari ngayon, naalala niya ang mga sinabi mo noon. Bigla siyang nakaramdam ng pag-unawa, sinabi ni Mimi, Mayon, tama. Abogado ka, mag-isip ka ng paraan para mailabas si Haochen, umaasa rin si Lin Qiaozhen sa kanyang panganay na anak. Tumahimik muna si Huang Mimi at sinabing, maliban na lang kung hindi kakasuhan ni Liu Ruyan si Haochen, posibleng makalaya siya. At Mayon, huwag mong kalimutan, mayroon kang nakababatang kapatid na si Huang Sikong, sinabi ni Huang Mimi sa kanyang mga magulang. Mama, Papa, parang hindi pa umuwi si Sikong, pagod na ako. Aakyat na muna ako sa itaas para magpahinga. Pagkatapos magsalita ni Huang Mimi ay umakyat na siya sa itaas, doon lang napansin ng lahat na hindi ka pa pala umuwi. Sigurado dahil may ginawang masama kaya hindi naglakas loob na umuwi, kampanteng sabi ni Huang Mili. Sa sandaling ito, halos lahat ng narinig mo ay sapat na, itinulak mo ang pinto at pumasok ng walang pakialam sa iba. Agad na nakatuon ang lahat ng tingin sa'yo, anong klaseng tingin yan? Hindi ba kayo masaya na nakabalik ako? O hindi ako ang taong inaasahan nyo? Nakangiting sabi mo. Pagkatapos ay umupo ka sa sofa at nag-cruise ng mga binti, Huang Sikong, bakit mo ginawa ito? Sa harap ng maraming tao, ipinahamak mo ang kapatid mo sa ganitong kahihiyan, hindi mo ba alam na sisirain mo siya? Ang unang sinabi ni Huang Zengguo ay hindi kung nasaktan ka ba, kundi agad kang sinisi. Elegante kang nagtimpla ng kape para sa iyong sarili, at pagkatapos ay nag-utos sa katulong, Wang Ma. Malapit na sigurong magluto, lumipas na, tumango si Wang Ma at nagluto na. Kinakausap kita. Pinipigilan ni Huang Zengguo ang kanyang galit, nagngangalit. Pa, bakit ka nagagalit, baka magka-stroke ka? Sa edad mong iyan, kailangan mong mag-ingat, narinig ko noong nakaraang linggo, si Zhang Dong ng Linhua Group.
Biglang inatake ng stroke, 1 minuto lang, wala na, at sasabihin ko sa'yo. Alam ko naman ang magiging resulta ng ginawa ko ngayon, pero sasabihin ko sa'yo, sinasadya ko ito. Gusto ko siyang sirain, isa-isa mong sinabi, suwail ka. Isinusumpa mo ba akong mamatay? Gusto mo bang ipahamak ang kapatid mo, hindi ba? Galit na galit si Huang Zhenguo habang hawak ang kanyang dibdib. Agad siyang pinakalma ni Lin Qiaozhen nang makita niyang nagkakaganoon ang kanyang asawa. Sikong, bakit ka nagkaganito? Nakakulong na nga ang kapatid mo. Gusto mo pa bang patayin sa galit ang papa mo? Talaga bang gusto mong sirain ang pamilya Huang na ito? Nanginginig ang katawan ni Lin Qiaozhen sa galit. Ma, masyado naman pong mabigat ang bintang na yan, hindi ko po kayang tanggapin. Anong ako ang nagpahamak kay Huang Haocheng para makulong? Anong muntik ko nang patayin sa galit si papa? Hindi niyo ba tatanungin ang tunay na may kasalanan? Sa halip, ako pa na biktima ang tinatanong ninyo. Kahit na paborito ninyo siya, huwag naman masyadong halata. Hindi ba ninyo kayang magtira ng kaunting dignidad para sa sarili ninyo? Gusto ko lang itanong sa inyo, ako ba ang may gawa ng nangyari kay Huang Haocheng at Liu Ruyan? Ako ba ang nag-utos sa kanya na gawin yon? Ako rin ba ang nagpilit sa kanya na agawin ang aking kasintahan? Dahil lang sa ilang salita ko kaya nagalit si ama? Haha, kung hindi napahiya si Huang Haocheng ngayon, magagalit pa kaya siya? Malamig mong sinabi iyan, walang kahit anong emosyon sa iyong mga mata. Ano man ang mangyari, kuya mo pa rin si Haocheng. Bakit hindi mo siya kayang pagpasensyahan? Bakit kailangan mo pa siyang ipadala sa lugar na yon? Paano na siya makatatayo sa kumpanya pagkalabas niya roon? Bakit hindi mo man lang isipin ang mga kahihinatnan nito? Nagmamadaling tanong ni Lin Qiaozhen, Ma, ang ganda naman ng sinasabi mo. Gumawa na nga siya ng kahiyahiyang bagay, tapos kailangan ko pa siyang pagpasensyahan. Gusto mo ba akong maging tahimik na tulya na nagtitiis na lang? Isang taong kinamumuhian at kinasusuklaman ng lahat. Gusto mo bang maging aso niya ulit tulad ng dati, pati ni Liu Ruyan? Gusto mo pa bang bantayan ko sila sa kanilang kama, pagsilbihan silang maghubad? Ang bawat tanong mo ay nagpahiya kay Lin Qiaozhen. Sikong, hindi iyon ang ibig sabihin ni Mama. Iniisip lang ni Mama na magkapatid kayo. Kung may problema, kaya ninyong pag-usapan ng sarilinan. Hindi kailangang ipamalita sa lahat. Hindi lang mukha ni Haocheng ang nasisira mo, kundi pati na rin ang mukha ng ating pamilya Huang. Sikong, bata ka pa. Marami kang hindi naiintindihan. Hindi ko naiintindihan? Haha, naintindihan ko na nga lang huli na. Kung hindi nangyari ito ngayon, kailangan ko na lang bang magpasakop kay Liu Ruyan? Hindi mo ba naisip na baka pagtawanan ako ng lahat? Hindi ba nakakahiya para sa pamilya Huang kung mapahiya ako? Sikong, iba ka sa kuya mo. Alam mo naman na si Haocheng ang magmamana ng pamilya Huang sa hinaharap. Tumingin si Lin Qiaozhen sa kanyang asawa. Hindi na niya masabi ang kasunod na mga salita. Ang gusto ninyong sabihin ay iba ako kay Huang Haocheng, hindi ba? Siya ang magiging tagapagmana ng Huangshi Group at ako ay isang berdeng dahon lang na walang halaga. Kung iyan ang iniisip niyo, hindi ko kayo pagbibigyan. Papasukin niyo si Huang Haocheng para magtahi ng maayos. Gusto kong makita ninyo ang sinapit ng ampon na labis ninyong minamahal. Galit mong sinabi yon, ang kanyang buhay. Nakataas ang kamay ni Lin Qiaozhen sa ere. Pagkatapos ay itinuro kanya at sinabi ng papa mo na masama kang tao mula pa noong ipinanganak ka. Hindi dapat kitang dinala rito. Noong una ay hindi ako naniniwala pero ngayon naniniwala na ako. Makasarili ka. Gaya ng sinasabi ng kuya mo, gusto mo lang agawin ang kayamanan ng pamilya Huang. Kaya mo sinisiraan ang kuya mo. Tama ba ako? Hindi mo inasahan na sasampalin ka ng iyong ina. Sige, wala na ring natitirang pagmamahal ng isang ina. Huang Sikong, nababaliw ka na ba? Ganyan ka makipag-usap sa mama mo. Agad na inalalayan ni Huang Mion si Lin Qiaozhen. Sinigawan ka niya, walang silbi. Sisirain mo ba ang pamilyang ito? Hindi pa sapat na ginawa mo iyon kay Haocheng. Gusto mo pa bang patayin sa sama ng loob ang iyong mga magulang? Gustong-gusto ni Huang Miili na itaboy ang kanyang kapatid. Tumahimik kayong dalawa. Kung hindi ako magdadalawang isip na itapon kayo palabas. Sinigawan mo ang dalawang kapatid. Napakakulit talaga nilang dalawa. Impossible. Ginoong Huang Zhenguo. Ginang Lin Qiaozhen, dahil tinatanong ninyo ako, sasabihin ko sa inyo. Gusto kong angkinin ang lahat. Hindi ito pang-aagaw. Ito ay pagkuha ng nararapat sa akin. At para kay Huang Haocheng na yon, karapat-dapat lang sa kanya yon. Dahil gusto niyang agawin ang nararapat sa akin. Kailangan niyang magbayad. Ang pagpapatahi sa kanya ay pinakamagaan pangang parusa. Napakabait ko nang hindi ko siya pinatay. Kahit basura na ang isang bagay at hindi ko na kailangan, mas gugustuhin ko pang itapon kaysa ibigay sa kanya. At huwag ninyong kalimutan, ako ang tunay na tagapagmana ng Huang at si Huang Haocheng ay isa lamang dayuhan na walang kaugnayan sa dugo. Kung nasanay na siya sa apelyido ng pamilya Huang, huwag mo na kayong tawaging nanay at tatay. Dahil hindi sila karapat-dapat. Walang hiya. Anong mga walang hiyang bagay ang sinasabi mo? Hindi dayuhan si Haocheng. Siya ang magiging pinuno ng pamilya Huang sa hinaharap.
Ako ang chairman ng Huangshi Group. Siyempre ako ang masusunod. Anong dayuhan, hindi dayuhan? Huwag kang magmagaling dito. Gusto bang sabihin ni Ginoong Huang na anak din ng pamilya Huang si Huang Haochen, na may dugo rin siya ng pamilya Huang? O kaya naman ay may lihim si Huang Haochen na hindi namin alam? Madiin mong tanong, Huang Sikong, anong kalokohan ang sinasabi mo? Ang ibig kong sabihin, inalagaan ng pamilya Huang si Huang Haochen ng maraming taon. Matagal na siyang kasama namin, kaya para na rin siyang pamilya. Siyempre may karapatan din siya na magmana ng Huangshi Group sa hinaharap. Nang marinig mo yon, tumawa ka at sinabing wala siyang karapatan. Kailangan mo munang hintayin na makalabas siya. Maghintay ka lang. Marami pa naman akong oras. Pagkasabi mo niyan, elegante kang pumunta sa dining area. Sa sandaling iyon, si Huang Zhenguo. Sa inis ay sinagot mo ang telepono, habang sina Huang Meiyon at Huang Mili ay hindi umimik at inalalayan na lamang ang kanilang ina sa hapagkainan. Habang kumakain ka, pinapanood mo si Huang Zhenguo na sumasagot sa telepono, mga 5 minuto ang nakalipas. Lumapit si Huang Zhenguo at sinamaan ka ng tingin, ngunit binale wala mo lang ito, Ginang, may pupuntahan lang ako. Huwag kang mag-alala sa nangyari kay Hao Cheng, gagawa ako ng paraan. Pagkatapos sabihin yon ay lumabas si Huang Zhenguo. Pagkatapos kumain ay bumalik ka sa iyong silid, binuksan ang computer, at nagpadala ng mensahe, umalis na si Huang Zhenguo. Dapat ay makikipagkita kay Liu Guozheng, ipabantay mo. Sa kabilang banda, pumunta si Huang Mili sa silid ng kanyang nakatatandang kapatid na babae. Itinuro ang dokumento sa mesa, at galit na sinabi, Ate, anong nangyayari sa'yo? Ang mga magulang ay inis na sa walang silbi na yon, tapos ikaw, may gana ka pang tingnan ang dokumento mo. Nang marinig ito, agad na sumagot si Huang Mimi, pangatlong kapatid, hindi mo ba naisip na ngayong araw ay mas malaki ang pagmamaltratong natanggap ni Sikong? Hindi mo ba naisip na sobra na ang ginawa ni Huang Haocheng? Saka, masyado ring halata ang pagtatangi ng mga magulang. Galit na sinabi ni Huang Mili. Hindi rin naman natin masisisi si nakababatang kapatid na Haocheng, hindi mo ba narinig ang sinabi niya? Si Liu Ruyan ang umakit sa kanya. Ngumisi si Huang Mimi, hehe. Nakikita ng lahat na may mata kung gaano kasaya ang dalawang tao sa video. Huwag mo nang lokohin ang sarili mo, baka sa mga nakaraang taon, nalinlang tayo sa panlabas na anyo ni Haocheng. Umiling si Huang Meiyon, hindi makapaniwalang tinitigan ang kanyang nakatatandang kapatid, hindi maaari. Hindi inapi ni nakababatang kapatid na Haocheng si Huang Sikong, sa halip ay pinagtanggol pa niya ang walang kwentang iyon, paano niya magagawa? Naagawin ang kasintahan ng kanyang sariling kapatid. Ate, anong nangyayari sa'yo? Hindi mo ba rin naman gusto ang walang kwentang iyon? Nang marinig ito, bumuntong hininga si Huang Mimi, tama, hindi ko gusto itong biglang. Naibalik na kapatid, ngunit kahit anong mangyari, magkadugo pa rin kaming magkapatid. Ang paglabas ng balita ngayong araw ay nagpamulat sa akin, sige na. Hindi na kita kakausapin, mayroon pa akong kasong kailangang asikasuhin, lumabas ka na. Pagkalabas ni Huang Meiyon ay naggitngit ang kanyang mga ngipin, tumingin sa nakasarang pintuan mo, at agad na lumapit at itinaas ang kanyang paa. At sinipa ito, pagkatapos ng ilang sipa ay sumigaw, Huang Sikong. Lumabas ka, walang kwenta. Nagtago ka na parang pagong, gumawa ka ng kasalanan, kaya hindi ka makalabas, ano? Lumabas ka na. Nagising ka mula sa iyong pananghalian dahil sa ingay at hindi ka nasiyahan. Kaya naglakad ka pasulong at binuksan ang pinto, sa isang bugsh, si Huang Meiyon. Ay nadapa, nakita mo siyang nakadekwatro ang kamay at nakasandal sa pader, Huang Meiyon. Ang aga naman ng iyong pamasko. Inalalayan ni Huang Meiyon ang kanyang baywang at nagsalita sa tono ng pag-uutos. Aray, ang sakit. Huang Sikong, tulungan mo akong tumayo. Nang marinig ito ay tiningnan mo siya ng may pangungutya. Sino ka ba para utusan akong tulungan kang tumayo? Nang marinig ito, tiniis ni Huang Meiyon. Ang sakit at tumayo, itinuro ka at pinagalitan, sige ka, Huang Sikong. Nakita mo lang na nahuli si nakababatang kapatid na Haocheng, magyayabang ka na. Sinasabi ko sa iyo, huwag mong isipin na dahil nahuli si nakababatang kapatid na Haocheng, iyon na ang pamilyang Huang. Isa ka lamang lumaking bata sa probinsya, isang walang disiplina. Walang pinag-aralan at walang kwenta, kahit wala si nakababatang kapatid na Haocheng, hindi pa rin mapapasayo ang Huang Group. Ang hayaan kang manatili dito ay biyaya na sayo, maghintay ka lang. Kapag nakalabas na si nakababatang kapatid na Haocheng, tiyak na gagantihan ka niya. Nang marinig mo ang kanyang sinabi, ay ngumisi ka lang, Ginang Huang Meiyon, hinihintay ko ang paghihiganti ng iyong nakababatang kapatid na Haocheng. Ngunit sinasabi ko sa iyo, kung karapat-dapat akong magmana ng Huang Group, ay hindi ikaw ang magsasabi, ngayon, umalis ka na. Pagkatapos mong sabihin iyon ay sinipa mo si Huang Meiyon palabas. Pagkatapos ng 5 taon, ikaw at si Zhou Xiaohai ay nagkita sa isang coffee shop. Tama ang hinala mo, Sikong, si Huang Zhenguo ay talagang nakipagkita kay Liu Guozheng, ang matandang tuso.
Pagkatapos magsalita si Zhu Xiaohai ay naglabas siya ng isang recording, Ginoong Huang. Narito ako upang pag-usapan ang tungkol sa mga bata, ang nangyaring ito. Ay hindi mabuti para sa ating dalawang pamilya, mas mabuti kung magkaayos tayo, mas makakabuti ito sa ating dalawang pamilya. Kung magkasakitan tayong dalawa, pagtatawanan lamang tayo ng mga negosyante. Sumang-ayon si Ginang Liu. Sa tingin ko rin, kung magpapatuloy ito, makakasama ito sa ating dalawang pamilya at sa dalawang bata. Hindi ko alam kung mayroon kang magandang paraan upang malutas ang kasalukuyang problema. Iniisip kong kausapin mo muna si Ruyan. Para payagan na hindi pinilit ni Hao Cheng ang anak ko upang mapalaya si Hao Cheng. Ganoon nga, kakausapin ko si Ruyan para magbago ng isip. Pero kailangan din magbago ng isip si Hao Cheng nyo. Hindi pwedeng sabihin si Ruyan namin ang naglagay ng gamot para akitin siya. Ganoon na lang, maghiwalay tayo ng landas. Pagpayuhan natin ang mga anak natin. Sige. Pero paano na ang kasal ni Ruyan at ni Sikong ninyo? Pasensya na, Yin Liu. Alam mo naman na kahit sinong lalaki ay hindi matatanggap ang ganitong bagay. Saka ang init ng ulo ni Sikong ngayon, baka hindi niya mapigilan ang sarili niya, baka kailangan niyong magbayad ng danyos perwisyo. Patahimikin mo ang lalaking iyon, ang galing mong magplano, Yang Huang. Nagdusa si Sikong ninyo. Hindi ba't gawa-gawa lang iyon ng inyong ampon? Ang kapal pa ng mukha mong humingi ng danyos perwisyo. Paano naman ang danyos perwisyo sa pangalan ni Ruyan? Kung ipipilit mo yan, Yang Huang, hindi na natin kailangang magpatuloy pa. Huwag naman, Yin Liu, hindi pa ako tapos magsalita. Kahit malas ang batang iyon, huwag na tayong humingi ng danyos perwisyo. May isa pa akong paraan para maayos ang sitwasyon. Pakinggan ko nga, sa tingin ko dahil nangyari na ang nangyari sa pagitan ni Hao Cheng at ni Ruyan, mas mabuti pang sila na lang ang magkatuluyan. Pagkatapos ay magbago sila ng testimonya. Para sabihing nagmamahalan sila. Pagkatapos ng ilang panahon, magpakasal na lang sila. Pero baka magalit si Sikong ninyo. Anong karapatan niyang tumutol? Ganyan ang ginawa niya sa kuya niya. Huwag kang mag-alala, Yin Liu, pagkatapos nilang magpakasal. Doon sila titira sa mansyon. Saka Yin Liu, hindi ba't may isa ka pang babae? Ang ibig mong sabihin, Yin Huang, ay ipakasal ko ang anak kong si Liu Yuan kay Huang Sikong ninyo. May halong pagtataka ang tono ni Liu Gozheng. Iyon nga ang ibig kong sabihin para mas maging malapit pa ang ating mga pamilya. Pumapayag kaya si Sikong ninyo sa kasalang ito? May kapansanan kasi si Yuan sa ibabang bahagi ng katawan, baka hindi pa siya magkaanak. Kailangan mo pa bang tanungin si Sikong ninyo? Baka lumaki ang gulo at mapahiya tayong lahat. Huwag kang mag-alala. Kakausapin ko siya. Tungkol naman sa anak, ayos lang sa amin ang anak ni Hao Cheng. Pababayaan ko na lang si Hao Cheng na bigyan siya ng pera buwan-buwan. Hayaan na lang nating alagaan ni Sikong si Yuan sa bahay. Kung ganoon, ayos na ayos, hindi ko na kailangang mag-alala na hindi makakahanap ng mabuting mapapangasawa si Yuan. Pagkatapos ay nagtawanan sila ng parang mga asong ulol. Pagkatapos pakinggan ang recording, kinaugalian mong katukin ang mesa, si Liu Yuan, anak ng dating asawa ni Liu Gozheng na si Liu Yuzhen na nagpakamatay. Kakaraan lang ng 7 araw ng pagkamatay ni Liu Yuzhen, pinakasalan na ni Liu Gozheng ang kasalukuyan niyang asawa na si Qin Yuro, ang nakapagtataka pa. May dalang anak si Qin Yuro, ang anak na ito ay si Liu Ruyan, mas matanda ng kalahating taon si Liu Ruyan kay Liu Yuan. Kaya siya ang naging panganay na anak sa pamilya Liu. Noong 10 taong gulang si Liu Yuan, sa loob lang ng kalahating taon. Kumalat na ang balita na hindi matanggap ni Liu Yuan ang kanyang kapatid. Pagkaraan ng kalahating taon, kumalat ang balita na nahulog si Liu Yuan mula sa itaas. Kaya siya ay naging baldado. Bumalik ka sa kasalukuyan, sinabi mo kay Xiaohai. Mamaya pupuntahan ko ang mabait kong kapatid. Xiaohai, bukas ng umaga gamitin mo ang pera sa aking overseas account. Bilhin mo muna ang mga shares ng Huang Group na hawak ng maliliit na shareholders. Kung walang mangyari, sa loob ng kalahating oras ay ilalabas ang iskandalo tungkol kay Huang Haocheng at Liu Ruyan. Bukas sa pagbubukas ng merkado, babagsak ng husto ang shares ng Huang Group at Liu Group. Pagkatapos ay isa-isa mong bilhin ang mga yon. Bilhin mo ang lahat ng kaya mong bilhin. Ikaw bilang tunay na anak ng pamilya Huang, 2% lang ang shares mo. Samantalang si Huang Haocheng, 0% ang shares niya. Ang 2% na iyon ay ibinigay ni Huang Zhenguo para lang matikom ang bibig ng mga tao. Ang natitirang 35% ay hawak ni Huang Zhenguo at may 3 malalaking shareholders na may hawak na 0% bawat isa. Ang natitirang mahigit 20% ay nasa kamay ng 4 na maliliit na shareholders. Sige, naintindihan ko. Pero sabi mo pupunta ka sa presinto para makita ang bastos na si Huang Haocheng. Sobrang sakit ng ginawa niya sa'yo, pupuntahan mo pa rin siya. Talagang hindi maintindihan ni Zhu Xiaohai. Nang marinig iyon, umiti ka ng kakaiba. Siyempre pupuntahan ko siya dahil mayroon siyang bagay na kailangan ko.
Si Aohay, pumunta ka sa opisina at hanapin mo si Abogado Kiao pagkatapos. Nagliwanag ang mga mata ni Zook si Aohay at umalis siya sa coffee shop. Ininom mo ng elegante ang huling higop ng kape. Pagkatapos lumabas ng coffee shop, nagmaneho ka kaagad papunta sa presinto. Nagulat si Huang Haocheng sa pagdating mo. Akala niya makakalabas siya sa loob ng ilang araw pero hindi niya inaasahan na ang mga bastos ay susuko at ibubunyag ang tungkol sa pagtatangka niyang saktan ka, kaya naging peligroso ang kanyang sitwasyon. Iyon ay krimen ng pagtatangkang pagpatay, kaya hindi siya maaaring magpiyansa. Magulo ang utak ni Huang Haocheng. Bakit ikaw ang nandito? Ayokong makita ka, bumalik ka at papuntahin mo si tatay. Sa wakas nagsalita si Huang Haocheng. Nang marinig ito, sinabi mo ng may ngisi, ang galing talaga ng puso ni kuya. Hindi ka man lang nakokonsensya sa nakikita mo ako, ganyan ka pa rin kung umasta. Huwag mong kalimutan na bilanggo ka na. Sa totoo lang, gusto kong makita kung paano ka magpupumiglas. Bakit ko naman sasaktan ang buhay mo? Hindi pwedeng aminin ni Huang Haocheng ang mga bagay na ganoon. Tinitigan mo siya ng malamig. Walang bahid ng emosyon sa iyong mga mata, di ba? Kung hindi mo pa binanggit, hindi ko pa sana sasabihin. Ngayong binanggit mo na, babalikan ko ng husto ang mga alaala mo. Noong unang taon na pagbalik ko, sadyang ipinasuot mo sa akin ang bagong damit na binili ng ina para sa iyo. Tapos sinadya mong ipakita ako sa harap ng pangatlong ate. Ginamit mo ang bibig ng pangatlong ate para magsumbong. Ang resulta, kinulong ako ng ina sa maliit at madilim na silid at pinagalitan pa ako dahil sakim daw ako at walang disiplina. Ginagawa mo yon para sa akin. At ikaw naman ang naglagay ng dumi mula sa labas sa iyong sabaw. Pero sinabi mo sa pangalawang ate na ako ang naglagay. Pinalo ako ni tatay at sinabihan akong masama at mapanlinlang. May isang pagkakataon pa noong dumalo tayo sa isang handaan sa labas, pinatulak mo ako sa mga ibang bata sa maduming kanal. Tapos pinahiya mo ako sa harap ng mga nanlalamig na tao. Mula noon, lalo akong kinasuklaman ni tatay. Nawalan din ng pag-asa sa akin si nanay. Lalo akong hinamak ng mga ate ko. Itinuring nila akong isang walang pinag-aralan at ligaw na bata. Napakarami ng mga katulad nito. Akala mo ba hindi ko alam ang mga ito, Huang Haocheng? Huwag mong gawing tanga ang iba. Hindi mo na kailangang magpanggap ng husto sa harap ko. Hindi ka ba napapagod? Ako ang napapagod sa pakikipaglaro sa iyo sa mga nagdaang taon. Maraming brain cells ko na ang namatay. Nang marinig ang iyong sinabi, hindi makapaniwala si Huang Haocheng na nakatingin sa iyo. Alam mo pala, bakit hindi ka nagsalita? Bakit hindi ka nagsumbong kay nanay at tatay? Kalmado mong sinabi na walang pakialam. Para kay nanay at tatay. Para sa pagmamahal ng magkakapatid. Pero ngayon hindi ko na kailangan ang mga yon. Kaya ngayon ako'y nandito para maningil sa'yo. Nang marinig yon, bahagyang natakot si Huang Haocheng. Anong gusto mong gawin? Gusto mo bang kunin ang buhay ko? Tinuya mo siya. Huwag kang mag-alala. Bakit ko kukunin ang buhay mo? Hindi ako mangmang sa batas. Ngayon mayroon ng testigo at ebidensya. At huwag mong kalimutan, sa usapan niyo ni Liu Ruyan. Ipinahiwatig din doon na gusto mo akong saktan. Sa tingin mo, kapag napatunayan yon, papakasalan ka pa ba ni Liu Ruyan? O kaya, gusto pa ba ng pamilya Liu ang isang kriminal bilang manugang? Pero mayabang na sinabi ni Huang Haocheng, kahit na ganoon pa man, ano naman? Hindi ka pa naman patay, di ba? Hindi ba't nakatayo ka ng maayos sa harap ko? Tiyak na ililigtas ako ni tatay. Ililigtas din ako ni nanay, pati na rin ang mga ate ko. Ang panganay kong ate ay isang batikang abogada. Tiyak na ipagtatanggol niya ako sa korte. Ako ang tunay na anak ng mga Huang. Wala kang halaga. Hihi, Huang Haocheng. Akala mo ba ililigtas ka ni tatay? Kahit na maubos pa ang kanyang yaman, hindi ka pa rin niya maililigtas sa iyong kasalanan. At ang mga mababait mong ate, hindi nila gugustuhing maging kapatid ang isang nagtangkang pumatay. Sa tingin mo, gugustuhin pa ba ni tatay ang isang anak na ampon na may masamang reputasyon? Isa lamang siyang negosyanteng maraming taon nang nag-aayuno. Anong pagmamahal ang aasahan mo? O kaya, akala mo ba may iba pang makapagliligtas sa iyo? Pagkarinig sa iyong sinabi, umatras ng 2 hakbang si Huang Haocheng. Umiling-iling, hindi mangyayari yon. Sobra nila akong alagaan. Gusto nilang ibigay sa akin ang pinakamagandang bagay sa mundo. Imposible ring pabayaan ako ni nanay at tatay. Maniwala ka man o hindi. Kung ayaw mong magpenitensya at magsisi sa loob ng kulungan sa buong buhay mo, mayroon akong paraan. Ako lamang ang makapagliligtas sa iyo ngayon. Pero depende na sa iyo kung handa kang magsakripisyo. Sabi na, kapag kailangan mo, saka ka gagamit. Hindi mo pa ba alam? Ang Huang Group ay isa ng malaking pugon na malapit ng sumabog. Puno na ang media ng iba't ibang ulat. Sikat ka na, Huang Haocheng, kung idadagdag pa rito ang kasong pagpatay. Sa tingin mo, mayroon ka pang pag-asa sa buhay na ito. Ang iyong mga salita ay nagpatahimik kay Huang Haocheng. Bakit ako magtitiwala sa iyo? Anong dahilan para tulungan mo ako? Tumingala si Huang Haocheng at tumingin sa iyo. Dahil gusto ko ang hawak mong 10% bahagi ng mga pag-aari.
Dahan-dahan mong sinabi. Nang marinig yon ni Huang Haocheng, halos gusto ka nang lamunin ng kanyang mga mata. Pagkatapos ay sumigaw siya, Huang Sikong, isa kang walang kwenta. Mangarap ka na lang. Ang lakas ng loob mo para subukang kunin ang mga pag-aari. Kaya naman pala nagpapanggap ka lang sa harap ni nanay at tatay. Sinasabi mong wala kang ambisyon. Sinungaling, halimaw ka. Gusto kong makita si tatay. Gusto kong sabihin sa kanya na nagbabalak ka ng masama. Magsalita ka. Sumigaw ka. Sayang, hindi ka rin niya maririnig. At isa pa, anong klaseng tao si tatay? Hindi mo ba siya kilala? Ginagawa niya iyan sa akin na tunay niyang anak, lalo na sa iyo na ganito. Isa ka lang naman piyesa sa kanyang kamay, di ba? Kung malalaman niya na ang kakayahan ko ay hindi hamak sa iyo o higit pa. Sa tingin mo, gugustuhin ka pa niya bilang isang piyesa. Habang sinasabi mo yon, pinagmamasdan mo ang kanyang ekspresyon. Tulad niya ng inaasahan, nang marinig ni Huang Haocheng ang mga salitang iyon, bahagyang naguluhan siya. Pagkatapos ay yumuko siya, hindi alam kung ano ang iniisip. Hindi nagtagal, tumingala si Huang Haocheng. Hindi ako pababayaan ni tatay. Huwag mong gamitin ang hindi ka binibigyan ng atensyon ni tatay para maghasik ng pagkakagulo. Sobrang bait sa akin ni tatay. Paano niya ako pababayaan? Sa totoo lang, si tatay ang nagpadala sa akin dito. Sabi niya, isa kang tagapaglingkod ng pamilya. Hindi lamang siya isang kapatid. Ang pananakit pa sa sariling kapatid ay hindi talaga mapapatawad. Sabi niya, nagdulot ka ng walang kapantay na sakuna sa Huang Group. Huang Haocheng, hindi mo pa ba alam? Dahil sa'yo, bumagsak na ang presyo ng stock ng Huang Group. Wala nang halaga ang presyo ng stock ng Huang ngayon. Hindi ako naniniwala, isa lang itong issue ng romansa. Bumagsak ang presyo ng stock ng pamilya Huang. Sinong niloloko mo? Akala mo ba maniniwala ako sa'yo? Hindi naniniwala si Huang Haocheng, isa lang itong issue ng romansa. Talaga bang ganoon kalaki ang epekto nito? Huang Haocheng, hindi ka naniniwala. Hahaha. Hindi na importante yan, may isa pa akong bagay na nakalimutan mo siguro. Anong bagay? Ano pang bagay? Tanong ni Huang Haocheng na may kaba. Huang Haocheng, mukhang makakalimutin ka nga talaga, wag mong kalimutan, mayroon ka pang kasong pagpatay sa ibang tao. Kapag napatunayan ang kasong ito, hindi ka na makakalabas. Unang pinagpawisan ng malamig si Huang Haocheng. Pero kalmado pa ring sinabi, Huang Sikong, hindi mo siguro inaakala na dahil sa ilang mga hamak na tambay, na nagsisinungaling magagawa mo akong pahamak. Maniniwala ba sa kanila ang mga pulis? Saka, yang sinasabi mong video namin ni Liu Ruyan, chismis lang yan, gaano ba kalaki ang epekto niyan? Bumagsak ang presyo ng stock, huwag kang manakot dito, akala mo ba maniniwala ako sa'yo? Sabi mo hindi ka naniniwala. Tingnan mo mismo. Sunod, binuksan mo ang video at ipinakita sa kanya. Puro pagbatikos at masasakit na salita laban kay Huang Haocheng ang laman nito, nawala ang kanyang reputasyon. May isa pang video ng panayam ng reporter kay Huang Zhengguo kung may nagsumbong ba na nagbabalak pumatay si Huang Haocheng. Tinatanong siya kung totoo ba, nakikita mo may media nang ang nagbabantay sa bagay na ito. Bagamat itinanggi ng ama, pero kapag naisumite na ang lahat ng ebidensya, sa tingin mo ba may pag-asa ka pang makatakas? Ipagtatanggol ka pa ba ng ama? Kahit gusto kanyang ipagtanggol, mukhang wala na siyang magagawa. Saka hindi ka naman talaga niya gustong ipagtanggol, hintayin mo na lang ang natitirang buhay mo, sa bilangguan ka na magtatahi. Nag-isip ng malalim si Huang Haocheng, nagsimula siyang matakot, hindi niya inaasahan na lalaki ng ganito ang gulo. Naalala niya ang nangyari noong gabing yon, bigla siyang tumayo at tinitigan ka, Huang Sikong. Ikaw na walang kwenta, lahat ba ng to ay gawa-gawa mo? Sa wakas, naintindihan na niya. Hindi ka pa naman pala ganoon katanga, dahil alam mo na pala, hindi mo na kailangang magsalita pa ng ganito. Pakinggan mo pa ang iba, dahil 10 taon na tayong nagsasama, pagpapakita ko na lang to ng kabutihan. Diretso mong aminin na ikaw ang may gawa ng lahat ng to, pagkatapos, ipinarinig mo ang ilang mga hamak na tambay. Na nag-uusap at nagbi-video na kinakalikot ang sasakyan, ginamit mo ang video na ito para takutin silang umamin. Natigilan si Huang Haocheng, nakikita mo na, kaya kong gawin na. Manatili ka na lang doon habang buhay. Pero kung ililipat mo sa akin ang iyong mga stock, hindi ko isusumite ang ebidensya. Hindi ka pa rin makukulong, ikaw pa rin ang panganay na anak ng pamilya Huang. Sa wakas, naintindihan na ni Huang Haocheng ang ibig mong sabihin. Gusto mo lang kunin ang kanyang mga parte para magkaroon ka ng 13% na parte. Kung hindi siya papayag sa iyong gusto, tiyak na gagawin mo ang lahat para mapahamak siya. Sa loob na yon, anong klaseng mga masasamang tao ang wala roon? Kung makukulong siya, baka kainin pa siya ng buo ng mga taong yon. At kapag kumalat ang balita, hindi na siya magiging malinis, habang buhay na siyang magdadala ng masamang pangalan ng pag-agaw ng mana at pagpatay sa kapatid. Sa ganitong paraan, magkakaroon pa kaya siya ng pagkakataon? Ang sagot ay wala na. Kahit magmakaawa ang ina sa ama, hindi siya maililigtas, kahit makalabas siya ng buhay.
ay nasa katanghaliang gulang na siya, isa na siyang sirang piyesa ng pamilya Huang, hahayaan na lang siya ng ama na mamuhay ng ganito. Hindi kailangan ng Huang Group ang ganitong tagapagmana. Naintindihan mo na ba, Huang Haochen? Nauubos na ang pasensya ko. Dahil hindi siya nagsasalita, ayaw mo nang magsayang ng oras sa kanya. Kahit gumamit ka pa ng ibang paraan, pero dahil alam mo si Huang Haochen, dapat ay mahuhulog siya sa patibong. Huang Sikong, napakasama mo, akala ko sapat na ang pagiging tuso ko. Pero hindi ko akalain na mas tuso ka pa sa akin ng 100 beses. Simula pa lang, ginagawa mo na akong biktima, pati na rin ang paglantad sa amin ni Liu Ruyan sa bar. Pero pwede mo bang sabihin sa akin kung paano mo nalaman na may pinagawa akong paninira sa sasakyan mo? Hindi pa rin maintindihan ni Huang Haochen ang bagay na to. Dahil marunong akong magkalkula. Sige na, sabihin mo na kung pumapayag ka o hindi. Kung hindi ka pumapayag, aalis na ako, 1, 2, 3. Nag-aalinlangan pa rin si Huang Haochen, tumayo ka para umalis. Huang Sikong, pumapayag ako, bumalik ka. Kaya bumalik ka, pero sinabi mo nang walang gana, Huang Haochen. Kanina hindi ka pumayag, iba na ang kondisyon ngayon. Huang Sikong, ang baba mo. Kung ayaw mong magtigil, maghintay ka na lang na magtrabaho sa makina. Parang gusto mo pa ata. Nakangiti mong sinabi, Huang Sikong. Huwag kang umalis. Sabihin mo, ano pa ang gusto mo? Gusto ko yung bahay mong may tanawin sa dagat. Kalmado mong sinabi, Huang Sikong, huwag kang magmalabis. Gigigil sa galit si Huang Haochen, gusto kang pagpira-pirasuhin. Kung hindi pwede, hindi na lang. Bakit ka nagagalit? Huwag kang masyadong magalit, wala naman dito si Liu Ruyan. Walang magpapalamig sa'yo. Baka mapano ka pa. Ibigay mo na lahat. Nang pumayag si Huang Haochen, nagpadala ka ng mensahe. Pag-alis mo, hindi pa rin nakalimutang sabihin ni Huang Haochen. Huang Sikong, huwag mong kalimutan ang sinabi mo. Hindi mo siya pinansin. Umalis kang hindi lumilingon, tumatawa sa isip. Huang Haochen, maghintay ka na lang na magtrabaho sa makina. Xiaohai, ibigay mo to. Inabot mo kay Zhu Xiaohai ang isang ifese. Sikong, hindi ba binura mo na? Akala ko talaga patatawarin mo na yung walang hiyang yon. Hindi maintindihan ni Zhu Xiaohai kung bakit mo patatawarin si Huang Haochen. Akala ko nagpapanggap ka lang. Ang galing mo talaga, Xiaohai. Hindi naman ako santo para basta-basta siyang patawarin. Pero kung hindi ko iyon ginawa kanina, hindi niya ako basta-basta paniniwalaan. Akalain mo yon, matalino si Huang Haochen, pero nagkamali siya ngayon. Agad-agad siyang nahulog sa patibong mo. Pero galing to sa ama mo. Baka mahirapan siya kapag nalaman niya. Natatakot siya. Kaya nagpapanik siya. Pero kapag natauhan na siya, malalaman niyang niloko natin siya. Pero sa pagkakataong ito, hindi na siya makakatakas. At tungkol naman kay Huang Zhenguo, wala siyang panahon para pahirapan ako. Sa mga oras na to, dapat abala siya sa sarili niya. Bagsak na bagsak ang presyo ng mga shares ng Huang Group. Siguradong nag-aalala na si Huang Zhenguo. Hindi niya agad malalaman. Pag nalaman niya, huli na ang lahat. Gulong-gulo na nga ang Huang Group. Nakakulong si Huang Zhenguo sa opisina niya. Maraming reporter ang nag-aabang sa labas. Nag-aalala si Huang Zhenguo. Walang tigil ang pagtunog ng telepono sa opisina. Hello, Jiangnan Evening News 2. Director Huang, Mayor, tanong ko lang Hello, Director Huang, bagsak ang shares. Ano nang ni? Isa-isa lang sinasagot ni Huang Zhenguo tapos ibinababa. Secretary Zhang, bunutin mo na ang mga linya ng telepono. Galit na sumigaw si Huang Zhenguo. Pagkatapos, lumapit siya sa bintana at sumilip sa isang sulok. Nakita niyang punong-puno ng tao sa ibaba. Nagmurang, mga walang magawa at pakialamerong yan. Hirap na siyang ayusin ang problema ni Huang Haochen at Liu Ruyan. Tapos hindi pa siya nakakahinga, biglang bumagsak ang presyo ng mga shares ng kumpanya. Hindi pa siya nakakauwi ng 1-0 minuto. Nang tumawag si Liu Guozheng, sinasabing bagsak ang presyo ng mga shares ng Huang Group. Kaya agad-agad siyang nagmaneho pabalik sa kumpanya. Bago siya pumunta sa kumpanya, tinawagan kanya, sinabing sunduin mo si Huang Haochen sa presinto at huwag kang magsasalita kung ano-ano. Tapos pagdating niya sa gate, pinalibutan siya ng mga reporter. Nakakatawa pa. May nagdududa pa na pinatay raw ni Haochen niya ang kanyang kapatid. Walang katotohanan. Hindi siya naniniwala. Kaya agad niya itong itinanggi. Buti na lang at naihatid siya ng mga security guard papasok ng kumpanya. Frustrated na ibinaba ni Huang Zhenguo ang kurtina. Tapos nagpabalik-balik siya sa opisina. Walang tigil ang pagtunog ng cellphone niya. Sinilip ni Huang Zhenguo ang screen. Tumatawag si Liu Guozheng. Nag-alangan siya pero sinagot niya ang telepono. Director Huang, malaking problema to. Bagsak din ang presyo ng mga shares ng Liu Group. At hindi rin kami karapat-dapat sa anak ninyong si Huang Haochen. Hindi na matutuloy yan. Director Liu, ano nang ibig mong sabihin? Hindi ba napag-usapan na natin sa cave? Hindi pa nga nakakalabas yung tao. Bakit mo nakalimutan? Naguguluhan si Huang Zhenguo. Hindi niya alam kung bakit biglang nagbago ang isip ng pamilya Liu. Makakalabas?
Hindi na makakalabas yang anak mo. Habang buhay na siyang makukulong. Isa kang matandang lobo, Huang Zhenguo. Huwag mo akong lokohin. Alam mong pinatay ng panganay mong anak ang kapatid niya. Kahit na makulong siya habang buhay, gusto mo pa ring ipakasal ang anak ko kay Huang Haochen. Baliw ka na ba? Pinalaki mo lang ang isang traidor. Hindi pa sapat na saktan ang sarili mong anak, gusto mo pa ring idamay ang anak ko. Ang galing mo talagang magplano, Huang Zhenguo. Huwag mo nang banggitin sa akin. Si Huang Haochen mo at ang anak kong panganay. Padabog na ibinaba ni Liu Guozheng ang telepono. Iniisip ni Huang Zhenguo ang krimeng pagpatay sa kapatid. Kaya agad siyang tumawag sa'yo pero hindi siya makatawag. Secretary Zhang, may ipapahanap ako sa'yo. May ibinulong si Huang Zhenguo kay Secretary Zhang. Tumango si Secretary Zhang at agad na umalis. Sa mga sandaling yon, muling umingay sa labas. Parang narinig niya ang boses ng kanyang bunsong anak. Huwag niyo akong palibutan. Gusto kong pumasok para makita ang tatay ko. Malaking problema ang nangyari sa kuya ko. Umalis kayo, umalis kayo. Huwag niyo akong hadlangan. May malaking nangyari sa kuya ko. Anak ako ng tatay ko, vice-presidente ako ng Huang Group. Bakit hindi ako pwedeng pumasok? Sa una, akala niya nagkamali siya ng dinig. Tapos narinig pa niya ang dalawang pangungusap. Kilala ko siya. Siya yung nakukutsarang kapatid ni Huang. Naalala ko na rin, naroon din ako noong araw na yon. Tong anak ng pamilya Liu, may siraba sa ulo. Mas gwapo naman itong pangalawang anak ng Huang. Hindi niyo kasi naintindihan. Ayaw ng pamilya Huang sa totoong anak, mas mahalaga sa kanila ang ampon. Hahaha. May sakit ba ang chairman ng Huang? Pagkarinig niya nito, lumapit ulit siya sa bintana at itinabi ang kurtina. Ako ang kanyang bunso, si Huang Sikong. Anong ginagawa ng lalaking yan dito? Hindi ba niya ginawa ang ipinag-utos ko sa kanya? Talagang galit na siya sa panganay. Pangalawang Huang, maaari ba kaming makipag-usap sa'yo? Anong nangyari sa kuya mo, si Huang? Nabalitaan ko na may ginawa raw siya sa sasakyan mo noong kasal mo. Gusto ka raw niyang patayin? Totoo ba yan? Nagsisinungaling kayo. Kahit na hindi ako masyadong gusto ng kuya ko at madalas niya akong inaaway, paano niya ako papatayin? Saan niyo naman narinig yan? Nagkukunwari ka pang hindi makapaniwala. Tanga ka talaga. Niloloko ka na nga, pinagtatanggol mo pa. Naku, masyadong mabait itong pangalawang anak ng Huang. Papatayin na nga siya, hindi pa rin siya naniniwala. Anong sinasabi niyo? May ebidensya ba kayo? Nagkunwari kang galit na nagtatanong. Ebidensya? Tingnan mo ito, talagang tanga. Kaya binuksan ng lahat ang kanilang mga cellphone at ipinakita sa iyo ang video bilang ebidensya. Nakita mo ang video at nagulat ka. Bakit? Bakit ang sama ng kuya? Pumayag na nga akong ibigay sa kanya ang mapapangasawa ko. Bakit ako gustong patayin ng kuya? Bakit niya gusto ang buhay ko? Sunod-sunod kang nagtanong. Nag-usap-usap ang mga tao. Kawawa naman daw ang pangalawang anak ng Huang. Gusto lang naman daw nila ang kayamanan ng pamilya Huang. Si Huang Haocheng, isang ampon, bakit may karapatan? Hindi dapat hayaang makapanloko ng tao sa lipunan ang ganoong tao. Tumigil na kayo, sumigaw ka, sumigaw ka. Pagkatapos ay tumakbo ka ng malakas. Hindi ko alam kung sino ang nagpasimula ng post, ang mga nilalaman ng post ay para ipagtanggol ka. Biglang naging hot topic ang post, tumakbo ka sa isang sulok at tiningnan mula sa malayo ang mga reporter na nakangiti. Huang Haocheng, hindi ka na makakabangon pa. Tumingala ka at nakita mo ang titig na yon. Matapang kang humarap, walang kinatatakutan. Galit na galit si Huang Zhenguo at pinagsusuntok ang kanyang mesa. Nanghihina siyang umupo sa kanyang silya. Hindi niya akalain na mas masahol pa ang dalawang anak niya sa isa't isa. Ang bunso niyang hindi niya pinapansin. Mayroon pa palang ganitong kasamaan. Tumatakas siya sa kalsada. Ang paratang na pagpatay sa kapatid ay halos hindi na niya matatakasan. Sinisisi niya sa kanyang isipan ang kanyang panganay na anak dahil sa kanyang katangahan, habang sinisisi ka rin niya dahil sa iyong pagiging malupit. Kahit anong mangyari, magkapatid pa rin kayo, talagang walang awa. Kasabay nito, napagtanto rin niya ang mga nagdaang taon. Ang pagpapanggap ng panganay na anak ay gawa-gawa lamang. Napabuntong hininga si Huang Zhenguo at sunod-sunod na tumawag. Pero walang nangyari. Nang siya'y balisa, tumunog ang kanyang cellphone. Tiningnan niya ang numero sa screen at agad niyang pinatay ang tunog. Itinaas niya ang kanyang kamay at minasahe ang kanyang masakit na sentido. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at inalala ang maraming bagay, kahit na inisip niya kung nagkamali siya sa loob ng maraming taon. Sa sandaling ito, ang pangalawang anak na babae ng pamilya Huang, si Huang Mili, ay tumatakbo pauwi. Tatay, nanay, ate, bunsong kapatid, may malaking nangyari. May malaking nangyari kay Haocheng. Tumakbo si Huang Mili papunta sa sala at sumigaw. Narinig ng pamilya Huang ang kanyang sigaw at agad na lumabas ng bahay. Mili, anong nangyari kay Haocheng? Tumawag pa ang tatay mo kanina at sinabi na susunduin ni Sikong si Haocheng pauwi. Si Lin Qiaozhen ang unang nagsalita. Nanay, sundo. Sa ganitong sitwasyon, baka hindi na makakalabas pa si Haocheng.
Ginawa ng walang kwentang lalaki ang lahat ng ito kay Hao Cheng. Paano niya susunduin ang kanyang kapatid pauwi? Umiling si Huang Mili. Anong nangyari? Iniisip ni Huang Mimi kung mayroon pa bang mas nakakagulat na bagay. Hindi ko kayang ipaliwanag sa isa o dalawang pangungusap. Nanay, ate, bunsong kapatid, tingnan nyo na lang mismo. Pagkatapos ay binuksan ni Huang Mili ang kanyang cellphone at pinindot ang hot topic. Naglapitan ang dalawang magkapatid para tumingin. Si Lin Qiaozhen ay nakatayo sa gilid at naghihintay. Paano nangyari yon? Paano papatayin ni Hao Cheng ang walang silbi na yon? Sobra naman yan. May nagkakalat ng chismis. Tiyak na binayaran ng walang kwentang yon ang mga reporter. Halos sumigaw si Huang Meyon. Hindi talaga naniniwala si Huang Meyon na magagawa iyon ng kapatid na mahal nila. Sa tingin ko, walang dahilan para gawin yon ni Sikong. Duwag at matatakutin ang taong yon, at isa pa, lumaki siya sa probinsya. Wala siyang kakampi. Paano siya pakikinggan ng mga reporter? Imposible yan. Isa pa, kahit na kaya niyang bayaran ang mga reporter para manira. Hindi yon maliit na halaga. Sa tingin nyo, may pera ba si Huang Sikong para dyan? Hindi naman kalakihan ang kanyang sweldo sa isang buwan. At yung 3% niyang parte, ibinigay lang ng tatay dahil malapit na siyang ikasal, kahit labag sa kalooban niya. Hindi pa nga panahon ng dibidendo sa katapusan ng taon, saan siya kukuha ng pera, kaya halos sigurado akong totoo ito. Isa pa, ang pamilya Huang ay isa sa 4 na malalaking pamilya, maglalathala ba ang mga media ng walang matibay na ebidensya? Pangalawang ate, anong ibig mong sabihin? Ibig sabihin ba nito, hindi ka rin naniniwala kay nakababatang kapatid na Hao Cheng? Ibig mo bang sabihin, gustong patayin ni nakababatang kapatid na Hao Cheng si Huang Sikong, yung walang silbi? Pero hindi ko maintindihan, bakit niya gagawin ito? Bakit niya sisirain ang buhay niya para sa isang walang silbi? Nakatulad niya, hindi ko maintindihan, biglang naupo si Huang Meyon sa sofa. Umiiyak, tama na, huwag ka nang umiyak, Meyon. Totoo ba ang mga sinasabi mo? Mimi, sabihin mo nga, gawa-gawa lang ba ito? O paninira ng kakumpetensya, o may nanggugulo lang, para pabagsakin ang pamilya Huang. Nagulat si Lin Qiao sa lakas ng boses, umupo si Huang Mili sa tabi ng ina, mukhang totoo ito. Posibleng pinaplano ni Hao Cheng na patayin si Sikong, sabi doon, yung gumawa sa sasakyan sa kasal. Sumuko na at nakakulong ngayon sa presinto, kung hindi, kung nandoon si Hao Cheng noong. Binago ni Liu Ruyan ang kanyang pahayag, pinalaya na sana siya, isipin mo ng mabuti. Umiling si Lin Qiao pagkarinig, hindi, imposible, napakabuti niya kay Sikong. Paano mangyayari, sigurado akong may mali, totoo ang sinasabi ni pangalawang ate. Gustong ipapatay ni Hao Cheng si Sikong, nang marinig ni Lin Qiao ang sinabi ng kanyang panganay na anak, parang umikot ang paligid. Dumilim ang paningin at nawalan ng malay, pagpasok mo, nakita mo ang mga magkakapatid na babae na nakapaligid kay Lin Qiao na tinatawag siyang ina. Talaga, nalaman na rin ng pamilya ang balita, nang makita ka ni Huang Mili na bumalik, para siyang nakakita ng tagapagligtas. Sikong, sakto ang pagbalik mo, nawalan ng malay si nanay, anong gagawin natin? Hindi ka sumagot kay Huang Mili. Sa halip sinulyapan mo ang iyong ina na walang malay sa sofa, pagkatapos ay sinabi mo. Nakapaligid kayo ng ganyan, balak nyo bang maglamay na bukas? Pagkarinig nito, tumayo agad sina Huang Meyon at Huang Mili. Para maghanda, umalis kayong lahat dyan, tumahimik kayo kung ayaw nyong mamatay siya. Sa isang salita mo ay napatahimik mo silang dalawa, ngunit galit pa rin silang nakatingin sa iyo, pagkatapos ay yumuko ka. Hindi nakita ng 3 magkakapatid kung ano ang ginawa mo, nakita lang nila na pagkatapos mong tumayo, nagising ang iyong ina. Ina, gising na kayo, babalik ka na sana sa iyong silid, ngunit pinigilan ka ng iyong ina. Sikong, totoo ba ang tungkol sa iyong kuya? Ang mga mata ni Lin Qiao ay puno ng pag-asa at takot, nagulat ka, iniisip na nag-aalala pa rin ang iyong ina. Kung makakaligtas si Huang Hao Cheng, sa halip na mag-alala na muntik ka nang mapatay ng iyong kuya. Sa iyong mga labi ay may halong panunuya na nagtanong, ang ibig mo bang sabihin ay kung totoo bang tinangkang patayin ako ni Huang Hao Cheng? O gusto mong itanong kung ang iyong mahal na ampon ay makakalabas ng walang galos mula sa presinto? Kung sasabihin ko sa iyo na totoo ang lahat ng ito, ano ang magiging reaksyon mo? Sa harap ng tanong ng kanyang bunsong anak, umatras si Lin Qiao, Sikong. Napakabuti ng iyong kuya sa iyo, hindi niya gagawin yon, kailangan mo siyang paniwalaan. Siguro pinaparatangan lang siya, huwag kang maniwala sa mga chismis na yan, sigurado akong may nagawang kasalanan ang iyong ama sa isang tao. Na naghihiganti sa pamilya Huang, kaya sinisira ang iyong kuya, at sinisira ang ating pamilya Huang. Sikong, nakakulong ngayon ang iyong ama sa kumpanya, kailangan mong mag-isip ng paraan para iligtas ang iyong kuya. Tama, puntahan mo yung mga kriminal na sumuko para mailigtas mo ang iyong kuya. Pagkatapos sabihin ni Lin Qiao ito,
Hinawakan niya ang iyong kamay, agad mong inalis ang iyong kamay, lalong lumalamig ang iyong puso. Ngumisi ka, nanlilisik ang iyong mga mata, Huang Sikong. Narinig mo ba, nagmamakaawa na sa'yo si nanay, ano pang hinihintay mo? Bakit ka ba nag-inarte, hindi mo ba ililigtas ang iyong kuya? Kahit na lagi kang pinagtatanggol ng kuya mo. Walang utang na loob na asong ulol, nagsimulang magmura si Huang Meyon, sampal. Tumahimik ka, Huang Meyon, isang tanga. Alam mo ba kung ano ang katotohanan? Kung hindi, tumahimik ka, pinagtatanggol niya ako. Kailan niya ako pinagtanggol? Umiarte lang siya para paniwalaan niyong mga bulag at mangmang. Inagaw ni Huang Haochen ang babaeng dapat ay akin, at gusto pa akong patayin, ililigtas ko pa ba siya? Nasiraan na ba ako ng ulo? Wala kang pakundangang sinampal si Huang Meyon ng 2 beses. Hinawakan ni Huang Meyon ang kanyang namamanhid na mukha, yumakap siya sa kanyang ina. Sinaktan ako ni Huang Sikong na walang silbi, naawa si Lin Qiao sa kanyang anak, tinapik niya ang likod nito, habang pinapagalitan ka. Sikong, bakit mo sinaktan ang pangatlo mong kapatid na babae? Nagmakaawa na ang nanay sa'yo. Dali, iligtas mo ang iyong kuya. Napakabuti ng batang iyon, imposibleng magawa niya ang ganoong bagay. Huwag kang magpadala sa mga chismis. Tumataas ang boses ni Lin Qiaozhen, wala na ang dating lambing at pagmamahal. Ginang Lin Qiaozhen, simula nang pumasok ako, ang inaalala mo lang ay ang inyong ampon na si Huang Haocheng. Natulog siya sa babae ko at gusto pa akong patayin. Hindi ka lang hindi naniniwala. Kundi pinapapunta mo pa ako para iligtas siya. Sino ba sa aming dalawa ang tunay mong anak? Hindi mo ba naisip kung hindi ko natuklasan ang tungkol sa kanila, sasakay ako sa sasakyan ng kasal? Ano kaya ang naghihintay sa akin? Nagulat si Lin Qiaozhen sa tanong. Hindi niya naisip yon. Ang naisip niya ay inosente ang panganay niyang anak at may nagpapatibag sa kanya. Kung totoo ang mga sinasabi sa balita, mangyayari sa kanyang bunsong anak iyon. Umiling siya, hindi makapaniwala. Ang kanyang panganay na anak na mabait at malambing. Paano niya magagawa ang ganoong kasuklam-suklam na bagay? Hindi maaari. Sikong, hindi kayang gawin yan ng kuya mo. Haha. Hanggang ngayon, hindi ka pa rin naniniwala. Kung ganoon, idilat mo ang iyong mga mata at tingnan. Kung anong klaseng tao ang iyong mabait na anak. Pagkatapos, kinuha mo ang iyong cellphone, binuksan ang video, at inilagay sa mesa. Walang kurap na nakatitig ang lahat sa video. Sa video, lumabas ang 3 lalaki. Binuksan nila ang makina ng sasakyan ng kasal. Pagkatapos, kinuha nila ang pliers at may ginawa sa loob. Pagkatapos, narinig ang kanilang pag-uusap. Kasuklam-suklam talaga ito. Pero mataas ang bayad ng panganay ng pamilya Huang, kaya pasensya na kay Huang Sikong. Kasalanan ng batang iyon na hindi siya mahal ng kanyang mga tunay na magulang. Hindi kaya nagkamali ng gamot si Huang Zhengguo. Hindi niya mahal ang kanyang tunay na anak pero itinuturing na ginto ang kanyang ampon. Ang alam niyo lang ay ang isa sa mga ito. Ano ang ibig mong sabihin? May sikreto pa ba? Narinig ko na pagkapanganak sa pangalawang anak ng pamilya Huang. Sinasabi na sinaniban siya ng masamang espiritu at dapat manirahan sa tahimik at magandang lugar. Posible na yon. Kaya hindi siya gusto ng pamilya Huang. Naniniwala pa rin sila sa ganoon kahit nakapag-aral sila. Ang ampon ng pamilya Huang ay sakim at walang puso. Mga bulag ang pamilya Huang. Sige na, huwag na natin pag-usapan yan. Bilisan na natin ang trabaho. Pangalawang anak ng pamilya Huang, may dahilan ang lahat. Kung mamatay ka, huwag mo kaming hanapin. Hanapin mo si Huang Haocheng. Ang isa sa kanila ay nagdarasal pa. Sa sandaling iyon, nagbago ang eksena. Lumapit si Huang Haocheng. Tapos na ba? Sa mga sandaling iyon, napakataas ng tingin ni Huang Haocheng. Napakababang tingin, wala na ang dating maamo at mapagpakumbaba na imahe. Tapos na, General Manager Huang. Wala bang natira na kahit anong ebidensya? Huwag kang mag-alala. Kapag sumabog ang sasakyan, wala nang matitira. Magaling. Kunin niyo ang perang iyan at paghasyan. Umalis na kayo. Direktang binato ni Huang Haocheng sa kanila ang isang malaking kahon. Nakabukas ang kahon, puno ng mga balot ng pera. Kinuha ng isa sa kanila ang pera at tiningnan. Pagkatapos, isinara niya ang kahon. Salamat, General Manager Huang. Ipinakita ni Huang Haocheng ang isang malamig na ngiti. Huang Sikong, ngayon ang iyong kamatayan. Ang lahat ng yaman ng pamilya Huang ay mapupunta sa akin. Pakinggan niyong mabuti. Kapag may nagtangkang maglabas ng kahit anong salita, hindi ko na kailangang sabihin kung ano ang mangyayari. Hindi namin gagawin. Alam na namin. Umalis na kayo. Ikinaway ni Huang Haocheng ang kanyang kamay. Natapos na ang video. Pagkatapos, itinago mo ang iyong cellphone at tiningnan ang iyong ina na nagdadalamhati at ang iyong 3 kapatid na babae na nagulat. Nakakatawa at nakakalungkot. Sikong, hindi alam ng nanay na gagawin ni Haocheng yon. Sikong, nagkamali ang nanay sayo. Paumanhin. Sikong, si Lin Qiaozhen ay nagsisisi at naghihirap mayon. Hindi niya akalain na ang kanyang ampon ay ganoong klaseng tao.
Ginang Lin Qiaozhen, huli na para sa paghingi ng tawad. Tumawa ka ng mapakla at pagkatapos ay umakyat ka sa itaas. Hindi mo na tiningnan muli ang mga tao sa likod mo. Biglang napaupo si Lin Qiaozhen sa sopa. Tinitingnan ang kanyang tunay na anak na parang estranghero. Umakyat siya sa itaas. Tinawag niya akong Ginang Lin Qiaozhen. Hindi nanay. Bulong ni Lin Qiaozhen sa kanyang sarili. Nanay, ang kapatid nating si Sikong ay masama lang ang loob. Baka nagagalit siya sa atin. Mawawala rin ang galit niya. Inaaliw ni Huang Yuanyuan ang kanyang ina pero alam niya na niloloko lang niya ang kanyang sarili. Pagbalik sa iyong silid, nakikipag-chat ka kay Zhu Xiaohai. Sa cellphone. Sikong, napakatalino mo talaga. Bumagsak ang mga stock ng Huang Group, natakot ang mga maliliit na shareholder. Nagpadala ng thumbs up si Zhu Xiaohai. Gaya ng inaasahan. Kumusta ang pagbili? Nagreply ka. Halos tapos na. Nang makita ng mga matatandang lalaki ang presyong inalok mo, hindi na sila nag-atubiling magbenta. Ano nang ibig sabihin ng halos? Ibig sabihin ba'y may ayaw magbenta? Sino? Mukhang hindi ganon kadali ang pagbili ng shares gaya ng inaasahan. Nandyan pa ang hawak ni Director Jai. 7% shares. Ayaw niya talagang magbenta. Pinagalitan pa ako ng todo. Kung ayaw niya, huwag na. Malapit siyang palagi kay Huang Haocheng. Baka hindi ganon kadali. Salamat sa pagod mo. Magaling ka na. Nagpadala ka ng thumbs up, isang papuring emoji. Ngayon, ang sarili mong 2% shares. Dagdag pa ang 10% ni Huang Haocheng, mayroon kang 12%. Dagdag pa ang nabili mo. Mayroon ka ng 27% shares. Kulang pa rin. Total, mayroong 35% shares si Huang Zhengguo. Sikong, pasensya na, hindi kita masyadong natulungan. Sa tingin ni Zhu Xiaohai, hindi pa siya sapat na nakatulong. Xiaohai, sapat na ang nagawa mo. Sa susunod, palihim mong bantayan si Director Jai. Tignan mo kung sino ang kinakausap niya ng palihim. Hindi ako naniniwalang hindi ko mahuhuli ang mga pagkakamali niya. At bantayan din ang kilos ni Huang Zhengguo. Sige, naintindihan ko. Na pala. Sikong, nakita mo ba yung post? Hindi ko alam kung sinong blogger ang nag-post. Ang galing na. Milyon na ang followers ng blogger na ito ngayon. Baliktad na ang sitwasyon sa internet ngayon. Galit na galit kay Huang Haocheng. Kasama ring pinupuna ang mga kapatid na babae ng pamilya Huang. Sikong, sa tingin mo, sinong magiting ang tumutulong sa atin? Gusto ko siyang makita. Mas maganda kung makikilala ko siya. Baka maging kaibigan pa tayo. Hindi ba't nakita mo na siya? Sa puntong ito, may kumatok. Tok tok tok. Iniisip mo, hindi kaya si Huang Zhengguo ito? Bumalik para manumbat. Lumapit ka at binuksan ang pinto. Hindi mo akalain si Huang Mimi ang nakatayo sa labas. Malamig mong tanong, Huang Mimi, kung kaya ka nandito ay para. Manumbat para kay Ginang Li, mas mabuting umalis ka na. Ayokong makinig pa sa mga walang kwentang bagay. Ayoko ring sayangin ang oras ko. Hindi nagalit si Huang Mimi sa malamig mong pakikitungo. Sa halip, sinabi niya, hindi, kapatid. Bilang iyong panganay na kapatid, gusto kong makipag-usap sa'yo. Pasensya na. Wala akong dapat pag-usapan sa'yo. Pagkasabi mo noon, sinimulan mo ng isara ang pinto, pero pinigilan ito ni Huang Mimi gamit ang kanyang kamay. Pagkatapos, sa isang galaw, nakapasok siya sa silid at umupo sa upuan sa harap ng computer. Huang Mimi. Sa tingin ko, malinaw kong sinabi kanina na wala akong gustong pag-usapan sa'yo. Pakiusap, lumabas ka sa silid ko. Hindi mo akalaing ganito kakulit si Huang Mimi. Nakita niya ang hindi mo magandang ekspresyon. Alam ni Huang Mimi na galit ka. Sikong, alam kong galit ka sa aming lahat. Hindi namin alam na ganito si Haocheng. Kung alam lang namin, hindi namin gagawin ito sa'yo. Alam na rin ni nanay na nagkamali siya. Nagtago siya sa kwarto at umiyak ng matagal. Noon, lahat kami nagkamali sa'yo. Pwede bang kalimutan mo na lang ang mga ito? Pwede bang maging maayos ulit tayo gaya ng dati? Tanong ni Huang Mimi sa isang taos puso at malambing na tono. Hindi pwede. Ano ba ang tingin niyo sa akin? Kung gusto ninyong maging mabait ako, magiging mabait kayo. Kung gusto ninyo akong ituring na aso, ituturing ninyo akong aso. Umiyak ng matagal si nanay. Hindi ko alam kung para kay Huang Haocheng, ang paborito niyang anak, o dahil sa katangahang ginawa niya. Kung bakit siya umiyak, hindi ko alam. Wala akong pakialam. Dahil sa pagkakataong ito, wala akong pakialam. Hindi ka nag-isip at agad na tumanggi. Saikong. Hindi, nalulungkot si nanay para sa'yo. Nasasaktan siya para sa'yo. Maniniwala ka sa sinasabi ko. Kung hindi ka pa rin masaya dahil sa mga ginawa namin sa'yo noon. Hihingi ng tawad ang ate para sa mga kapatid. Ano man ang mangyari, magkadugo tayo. Ano sa tingin mo? Umalis ka na. Ayokong marinig ang mga walang kwentang bagay na sinasabi mo. Bakit hindi nyo ginawa noon? Sinaktan nyo ang puso ng isang tao. Pagkatapos, sasabihin nyo ang mga salitang humihingi ng tawad. Sasabihin ang ilang parirala na tila totoo, para bang walang nangyari. Siguro dahil tapos na si Huang Haocheng.
Kailangan ako ng pamilya Huang, kaya ka nakikipaglaro sa damdamin ko. Bakit hindi niyo ako kinausap tungkol sa relasyon ng ama at anak noon? Relasyon ng magkakapatid? Para sa isang katiwala ng pamilya, hindi nag-isip ang mababait kong pamilya. Pinagalitan ako. Nakakatawa at nakakalungkot. Sa pamilyang ito, mas masahol pa ako sa isang estranghero. Ano, siguro iniisip pa rin ni ate na, hayaan niyo akong bumalik sa dating ako na laging nagpapakumbaba at sumusunod sa inyo. Araw-araw ko kayong pinaglilingkuran na parang mga ninuno. Ang iyong sunod-sunod na tanong ay nagpatigil kay Huang Mimi. Sandali siyang natigilan bago nagpaliwanag ng paulit-ulit. Si Kong, hindi talaga ganyan. Pakinggan mo ang sinasabi ni ate. Tiningnan mo lamang siya ng malamig, pagkatapos ay binuksan ang pinto at pinalaya siya. Hindi ko alam kung kailan lumapit si Huang Mayon at nanuya, ate. Sa paraan niya, halata namang hindi kanya tinuturing na ate. Pilit mo pa rin nagpapansin sa kanya. Hindi ba't ginagawa mo lang ang sarili mong katawa-tawa? Mayon, tumahimik ka at bumalik sa iyong silid. Galit na sumigaw si Huang Mimi, bumalik sa kanyang silid, at malakas na isinara ang pinto. Dumating ang gabi, hindi pa rin umuwi si Huang Zhenguo, si Lin Qiaozhen at ang tatlong magkakapatid na Huang Mimi. Pagkatapos kumain ng hapunan, nag-aalalang nakaupo sa sofa sa sala, paminsan-minsang sumusulyap sa pintuan. Mimi, bakit hindi pa umuwi ang papa mo, gabi na? Baka may nangyari na sa kanya. Hindi kaya't hinuli na rin siya ng mga pulis? Nag-alala si Lin Qiaozhen. Hindi siya nangahas magtanong sa iyo na kumakain ng prutas sa tabi niya na parang walang nangyari. Alam niyang galit ka pa rin. Natatakot siyang umalis ka sa royal kapag nagalit ka. Tiningnan ka ni Huang Mimi at gustong sabihin ang isang bagay, ngunit hindi pa rin niya maibuka ang kanyang bibig. Ngunit nang makita niya ang pag-aalala ng kanyang ina, nagbigay pa rin siya ng aliw, ma, huwag kang mag-alala. Ang mga tao ni Fan ay kay Huang Haochen. Wala itong kinalaman kay Papa. Bakit siya hulihin ng mga pulis? Baka nagtatago pa rin ang mga paparazzi sa labas ng kumpanya. Babalik din si Papa mamaya. Hello? Huang Sikong, patay ka na ba? Nakaupo ka lang dyan at hindi mo man lang maaliw ang iyong ina. Paano ka pa nakakakain ng prutas? Isa ka talagang walang utang na loob. Sinayang lang ni na mama at papa ang 22 taon nila sa iyo. Nakita ni Huang Mili na para kang walang pakialam sa mundo, kaya hindi niya napigilan ang kanyang sarili na sumabog. Nang marinig ito, itinapon mo ang natitirang kalahating mansanas sa basurahan. Napakasama naman, hindi man lang makakain ng mansanas ng payapa. Mayroon talagang isang baliw na aso na gumagala-gala rito at nanunuklaw ng mga tao. Ayoko na. Nakakasira ng gana. Ano ka ba, Huang Sikong? Nangahas kang tawagin akong baliw na aso. Sa buong buhay ko, walang nangahas na insultuhin ako ng ganito. Galit na tumalon si Huang Mili. Siyempre, may halaga ako. Ikaw, hindi ka isang bagay, kundi isang napakagulang na single-celled organism. At saka, Huang Mili, ikaw na napakagulang na babae, ulitin ko sa iyo, kayong mga tao ng royal. Wala akong pakialam sa inyo. Akala mo ba ako pa rin yung dating alila na sinusunod ang lahat ng inuutos niyo? Huwag kang managinip. Dati, itinuturing ko kayong pamilya, kaya paulit-ulit ako. Ngayon, wala kayong halaga sa akin. Kaya't kung may mangyaring problema sa sinuman sa inyo, huwag kayong lumapit sa akin dahil wala akong pakialam. Tandaan niyo iyan. Huang Mili, kung may susunod pa, huwag mo akong sisihin kung hindi ako magiging magalang. Hindi ako isang maginoo. Walang mga panuntunan ng mga maginoo na hindi gumagamit ng karahasan. Naiintindihan mo ba? Tinitigan mo si Huang Mili ng may malamig na tingin. Nagdulot ito ng panlalamig kay Huang Mili. Sa sandaling ito, nag-vibrate ang iyong telepono. Hindi ka na nag-aksaya ng oras sa kanila. Bumalik ka agad sa iyong silid at mabilis na binuksan ang computer para makipag-video kay Zhu Xiaohai. Sikong, tama ang hinala mo. Pagkaalis ng mga paparazzi, hindi umuwi si Huang Zhenguo. Nagmaneho siya papunta sa isang high-end na residential area. Ngunit napakatuso niya. Halos mawala siya sa amin. Pumunta muna siya sa isang jewelry store at tumagal doon ng halos 10 minuto. Pagkatapos ay pumunta siya sa isang noodle shop at kumain doon ng isang mangkok ng noodles. Pagkatapos ay umikot siya sa sentro ng lungsod. Pagkatapos ay nakarating siya sa high-end na residential area. Habang nag-uulat si Zhu Xiaohai, pinagmumura niya sa kanyang isipan si Huang Zhenguo bilang isang matandang soro. Saang high-end na residential area siya nagmaneho? Nakapasok ba ang mga sumusubaybay sa kanya? Tanong mo nang walang pagbabago sa iyong ekspresyon. Ang high-end na residential area na yon ay ang Ocean Community malapit sa dagat. Pumasok ang mga tao namin na nagpapanggap na maintenance personnel. Nakita nilang pumasok si Huang Zhenguo sa Unit 302 ng Gusali 2. Ngunit hindi kami makakapasok doon. Kailangan lang naming magbantay sa labas. Hindi namin alam kung anong nangyayari sa loob. Ngunit bahagya naming naririnig ang iyak. Ito ay boses ng isang babae. Mukhang galit na galit ang babae. Sinabi pa niyang, kung hindi mo ibabalik sa akin ang anak ko,
magpapakamatay ako. Kalaunan, humina ang iyak ng babae. Sa tingin ko, napatahan na siya. Sikong, sa tingin ko ang relasyon ng babaeng ito at ng iyong ama ay napaka-espesyal. Siguro may kinikita ang papa mo na Querida. Pagkalipas ng halos 1 oras, lumabas si Huang Zhengguo mula sa bahay. Nagpaalam ang babae sa may pintuan. Tila tinawag siya ng iyong ama na Lihua. Pagkatapos ay nag-usap pa silang dalawa sandali. Bumalik ka sa sala at sinabi sa lahat ng naroroon, hindi niyo ba gustong malaman kung nasaan si Huang Zhengguo? Dadalin ko kayo para hanapin siya, pagkatapos sabihin yon, may mapanuyang ngiti sa iyong labi.